Lit, masyado pa tayong bata para gawin ito, baka pwede kung saka na lang natin to gagawin. Dahil nag-aaral pa tayo at ayaw kong bigin ang aking mga magulang, kinabahang paliwanag ni Daisy. Isi, huwag kang mag-alala, mag-iingat naman ako para hindi ka mabutis. Mahal kita, Isi, hindi mo ba ako mahal? Tanong niya. Mahal na mahal kita at alam mo yan, pero natatakot ako. Huwag kang matakot kung mahal mo ako. Pangako ako ang bahala, wika nito. Nagiging mapusok si Ian at natangay na rin si Isi sa mga halik nito sa kanya. Nagiging sunod-sunuran siya sa mga oras ng iyon at nadala sa matamis na pangako ni Ian. Sa edad na 14 ay handang ipagkaloob ni Isi ang kanyang pagkababae sa lalaking minahal niya ng sobra-sobra. First year high school pa lang ang dalawa na nagiging magkasintahan at ngayon ay second year school na silang pareho. Sa mga sandaling iyon nakalimutan ni Isi ang pangako niya sa kanyang mga magulang na magtapos muna siya bago sasabak sa ganitong sitwasyon. Hindi na malaya ni Isi na pareho na pala silang hubot-hubad. Nakaramdam siya ng konting hiya sa kanyang kasintahan at pilit tinakpan ang pang-ibabang bahagi ng kanyang katawan. Huwag kang mahiya sa akin dahil darating rin ang araw na palagi ko na itong makikita. I love you, wika ni Ian. Inuumpisahan na naman niya ang paghalik sa kanya mula labi padausdos sa dibdib nito. Walang ibang lumabas na boses mula sa kanyang bibig ng mga sandaling iyon, kundi ang kanyang mahinang ungol. Ian ni. Sambit nito nang maramdaman niya ang pagdapo ng ari nito sa hiwa ng kanyang kitna. Isi, mag-iingat ako, saad rito. Napayakap ng husto si Isi dahil sa unang kirot na naramdaman. Aray, masakit, sandali lang, daing nito at nanapaiyak siya. Sa simula lang ang sakit, mawawala rin yan. Shit, ang sarap mo, Isi. Tama na Ian, masakit talaga. Humigpit ang kanyang yakap upang hindi maramdaman ang sakit. Sandali na lang, Isi, malapit na ako. Shit ka, Isi, ang sarap-sarap mo. Kinabahan na nasasarap ang saad nito. Kagatlabi na lamang ang ginagawa ni Isi dahil hindi siya pinakinggan ni Ian. Shit, ang sarap walang katapusang ungol nito. Hanggang sa matapos ang kanilang ginagawa at pikit mata si Isi sa mga sandaling iyon. Dahil natatakot siya na baka malaman ng kanyang mga magulang ang nangyari sa kanila. Magbihis ka na, Isi, lalabas na tayo, utos nito sa kasintahan. Basta Ian pangako mo na wag mo akong iiwanan. Mahal na mahal kita at alam mo iyan, turan niya, dahil nakaramdam siya ng takot. 0-0, pangako kahit anong mangyari ay hinding-hindi kita iiwan, matamis nitong tugong. Gabi na nang makalabas ang dalawa sa kwarto ni Ian. Nagkataon na wala ang mga magulang ni Ian kaya naisama niya ito sa kanila. Sobra ang takot ni Isi at hindi alam kung ano ang ipangatweran niya sa kanyang mga magulang. Alam niyang mapagalitan siya ng mga ito dahil kauna-unahan na pagkakataong ginabi siya sa pag-uwi mula sa kanyang pag-aaral. 8:00 na ng gabi na siya dumating. Pagpasok pa lang niya sa pinto ay nakita niya agad ang mga magulang at nasa sala sila. Galit ang mukha sa kanyang ina na si Noeme at talagang hinihintay ang kanyang pagdating. Saan ka galing? Bakit ngayon ka lang nakauwi? Sunod-sunod na tanong mula sa kanyang ina. Manoel, sabi niya, pero hindi tinanggap ni Aling Noeme ang kamay niya. Palatandaan na galit ito. Birthday kasi ng kaklase ko, nagpunta kami sa bahay nila at hindi na ako nakapagpaalam sa inyo kasi biglaan ang pag-imbita niya sa amin, pagsisinungaling niya. Siguraduhin mo lang, Daisy. At wag mong kalimutan ang pangako mo sa amin ng papa mo. Sige na, magbigis ka na, galit na sermon nito. 0 po. Salamat Anya. Nagiging madalas ang paglabas nila at parehong kinalimutan ang mga pangarap ng kanilang mga magulang para sa kanila. Nagpatuloy sila sa kanilang lihim na pagtatagpo at kahit ganoon pa man ay nag-aral pa rin siya ng mabuti. Nasa kantin si Isi sa araw ng iyon, kasama ang kanyang kaibigan na si Lorraine. Kasalukuyang kumakain ang dalawa nang biglang nakaramdam ng pagkahilo si Isi at buti na lang ay nakahawak siya sa may upuan. Isi, bakit? Pagtatakang tanong nito. Iwan ko rin, bigla na lang akong nahilo, parang masusuka ako, nalipasan na yata ako ng gutom, pahayag rito. Maupo ka na, Isi, at hihingi lang ako ng sabaw para mailaman yang sikmura mo, saad nito. Salamat, Lorraine, tugon niya. Pagkatapos niya makaupo ay nagmadaling pumunta ang kaibigan sa kahira upang humingi ng sabaw.
Agad naman siyang binigyan ng tendera at nagmadali itong bumalik sa kanilang table. Ito easy, sigupin mo habang mainit pa. Salamat. DSV, kumusta na ang pakiramdam mo? Tanong nito. Medyo okay na Lorraine, sagot niya. Mabuti naman kung ganoon, tura nito. Salamat, Lorraine ha, bahagya siyang umiti. Walang anuman. Huwag ka na lang munang pumasok, easy. Pahinga ka muna sa inyo. Okay na ako Lorraine, pahinga lang ako saglit tapos punta na tayo sa classroom. Lumipas ang mga araw at ganoon pa rin ang naramdaman ni Izzy. Nang masabi niya ito kay Ian ay nagsimula naman itong umiiwas at bihira na lang itong nagpapakita sa kanya. Dahil hindi na nagpapakita si Ian sa kanya. Kaya nagpa siya itong puntahan sa kanilang classroom upang alamin kung bakit siya iniiwasan. Izzy, anong ginagawa mo dito? Tatanong ni Ian at nagpalingon-lingon ito sa paligid na para bang ikinakahiya siya. Ian, parang iniiwasan muna kasi ako. Bakit? May nagawa ba akong mali sa'yo? Nagsimulang mangilid ang kanyang mga luha. Hindi naman Izzy, may mga ginagawa lang akong project ngayon pagdadahilan nito. Ganoon ba, Anya? Sige na Izzy, bumalik ka na sa room mo, pagtataboy nito sa kanya. Hindi kumbinsido si Izzy sa mga dahilan nito, pakiramdam niya ay nanlamig na ito sa kanya. Wala itong nagawa kundi ang bumalik sa kanilang classroom na baon ang malaking pagdududa kay Ian. Hapunan sa bahay nila Daisy at dahil masama ang kanyang pakiramdam ay hindi agad ito bumangon at kailangan pang puntahan siya ng kanyang ate Jenuel sa kwarto. Tracy, bangon ka na dyan at kakain na tayo, wika ng kanyang ate. Sige, ate Jenuel, susunod na ako. Bilisan mo, naghihintay sina mama at papa. Opo. Izzy, may sakit ka ba? Tanong ng kanyang ina habang tinitigan siya. Medyo, manapadalas akong nahihilo at panaisakit ang aking tiyan, inosenteng sagot nito. Ganoon ba? Kailan pa ba yan nagsimula? Pag-alalang tanong ng kanyang ama. Isang linggo na Anya. Bukas ay huwag ka munang pumasok, magpunta tayo sa doktor, anang ina. Sige Madsi. Kinabukasan ay maagang nagtungo ang mag-ina sa hospital at wala sa isip ni Daisy ang tungkol sa kanyang kalagayan. Kinunan agad siya ng dugo at ihi para sa eksamen at sinuri rin ang kanyang tiyan. May duda na ang doktora na nagdadalang tao siya. Iha, may nobyo ka ba? Tanong ng doktora. Hindi agad nakasagot si Izzy at napatingin ito sa kanyang ina. Opo, tugon niya at yumuko ito. Bigla namang kumunot ang noo ng kanyang ina sa narinig nito. Tamang-tama naman na dumating ang resulta at ibinigay ito ng nurse. Binasa agad ang resulta at itong napatingin sa kanyang ina. Ref, buntis ang inyong anak. Isang buwan na ito, pahayag ng doktora at nabigla naman si Izzy sabay tingin sa kanyang ina. Ano? Izzy, bulyaw ng kanyang mama. Hindi makakibo ang dalagita at umiiyak ito dahil alam niya ang kahahantungan pag uwi nila sa bahay. Nag-aapoy sa galit ang ina ni Daisy at pilit pinigilan ang sarili sapagkat nasa publikong lugar pa sila. Nang makarating sila sa bahay ay doon na umulbo ang galit ng kanyang ina. Daisy. Gigil na gigil ang mama niya at sunod-sunod na sampal ang kanyang natanggap mula dito. Sorry, ma, at lumuhod siya. Mapapa, sorry, pag-ulit niya. Anong sorry? Nakakahiya ka Izzy. Ang batang-bata mo pa at naglalandi ka na hindi ka man lang nahihiya. Muli siyang binulyawan ng kanyang ina at sinabunutan pa ito. Ma, sorry po, sorry. Walang tigil ang paghingi ni Daisy ng tawad at humahagulgol ito. Ngunit hindi man lang siya pinakinggan ng kanyang mama. Hindi kita mapapatawad Izzy. Lumayas ka dito. Wala kang kwentang anak ko, lumayas ka. Sigaw ng kanyang mama na patuloy pa rin siyang sinasaktan. Noon. Ano yang ginawa mo sa anak natin? Tatama na. Awat ng kanyang papa na pilit pinigilan ang kanyang ina. Anong tama na? Iyang anak mong malandi. Buntis. Nabigla naman ang kanyang ama sa narinig at napatitig sa bunso niyang anak. Izzy. Maikling sambit nito at tila binagsakan ng langit. Papa, patawarin po ninyo ako. Mama, patawarin niyo po ako. Muling lumuhod si Izzy at nagbaka sakaling mapatawad siya. Subalit nagiging bato ang puso ng kanyang mama at nilamon na ito sa galit. Nang mga sandaling iyon ay walang naawa sa kanya.
Sobrang nasaktan ang kanyang ama, kaya umiiyak ito at tinalikuran niya ang bunsong anak sabay pumasok sa kwarto. Ang kanyang ate na si Jenuel ay umiiyak rin ito habang pinagmasdan ang kapatid. Maawa man siya pero wala itong magagawa dahil malaking kahihiyaan ang ibinigay ni Daisy sa kanyang mga magulang. Jenuel, kumuha ka ng ilang pirasong damit ng iyong kapatid para kahit papaano ay may baon siya sa kanyang pag-alis, utos nito sa panganay niyang anak. Umakyat naman si Jenuel sa kanilang kwarto at kumuha ng ilang pirasong damit at nilagay sa kanyang backpack. Kinuha rin niya ang kanyang piggy bank at ipinasok rin niya ito. Sa tantiyan niya ay mga 1,000 na ang laman nito. Nang makababa na siya ay inutusan agad siya na ibigay sa kapatid ang bag. Ate, sorry paghingi niya ng tawad sa kapatid at patuloy pa rin sa pag-iiyak. Sobra naman siyang naawa kay Daisy. Sorry, Isi. Wala akong magagawa para sa tiyo. Tanging nasabi ng kanyang ate at niyakap siya. First year college pa lang si Jenuel, kaya wala rin siyang maitulong sa kanyang kapatid. Jenuel, bulyaw ng kanyang ina, kaya binitawan na niya si Isi. Lumayas ka na at huwag kang magpapakita sa amin, seryosong sabi ng kanyang ina. Luha ang ornali si Daisy sa kanilang tahanan at hindi alam kung ano ang kanyang gagawin. Naisipan niyang puntahan si Ian dahil ito na lang ang kanyang inaasahan. Nang dumating siya sa bahay nito ay agad siyang nag-doorbell, ang ina Ian ang nakabukas sa pinto. Bakit? Sino ka? Tanong agad sa kanya. Magandang gabi nandyan po ba si Ian? Bakit? Ano ang kailangan mo sa anak ko? Kababae mong tao, ikaw pa ang pumupunta sa bahay ng lalaki, galit nitong sabi. Importante lang ma'am. Baka pwede ko siyang makausap kahit saglit lang, pagmamakaawa niya. At maya-maya pa lumabas si Ian. Sayay. Bakit ka nagpunta rito? Napagalitan tuloy ako, galit nitong tanong sa kanya. Ian, buntis ako 1 buwan na, humihikbing pagtatapat niya rito. Ano? Lumaki ang mga mata nito sa kanyang nalaman. Sabi ko, buntis ako. Ian, tulungan mo naman ako, pinapalayas ako ng aking pamilya at ikaw na lang ang aking inaasahan, pagmamakaawa niya. Hindi pa ako handa mapapatay ako ni Daddy kapag malaman niya ito, tila bumahag ang buntot ni Ian. Pero sabi mo ikaw ang bahala sa akin, ang sabi mo mahal na mahal mo ako, nagsimulang pumatak ang kanyang mga luha. Sandali! Patakbong pumasok si Ian sa kanilang bahay at agad rin naman itong bumalik. DSV, ito lang ang kaya kong maitulong sa'yo. Pahayag niya, sabay abot sa 2,000 na kinuha pa niya sa wallet ng kanyang ama. Ian, hindi pera ang kailangan ko. Ikaw ang kailangan ko at ang matuluyan. Humahagulgol siya at sobrang nasaktan. Hindi pwede, Isi. Wala pa akong ibubuhay sa'yo, please, umalis ka na. Galit itong pinagtatabuyan siya. Hayop kay Ian. Ang sabi mo hindi mo ako pababayaan. Sabi mo mag-iingat ka pero ano itong ginawa mo sa akin? Sinara mo ang buhay ko. Hindi kita mapapatawad sa ginawa mo sa akin Ian. Kinasusuklaman kita. Galit na umalis si Isi at hindi niya tinanggap ang pera. Naglalakad siya sa gilid ng kalsada at hindi alam kung saan siya pupunta. Sumakay siya ng isang bus patungong Maynila at walang kasiguraduhan kung saan siya mapadpad. Walang tigil sa pagluha ang dalagita at sising-sisi sa kanyang kahinaan at katangahan sa pag-ibig. Simula ngayon Ian, kakalalimutan na kita at kahit kailan ay hindi ka magiging ama ng aking anak, pangako niya sa sarili at puno sa galit ang kanyang puso. Hindi niya alam ang Maynila, kaya hindi rin niya alam kung saan siya bababa at kung saan siya pupunta. Bumababa siya sa isang lugar na walang kasiguruhan kung ano ang kanyang patutunguhan. Naglalakad siya sa tabi ng kalsa na wala sa sarili at hindi rin niya namalayan kung anong oras na. Kahit ang gutom ay hindi niya naramdaman. Bigla siyang nakaramdam ng panghihina at bumagsak siya. Tamang-tama naman ang pagdaan ng isang magarang na sasakyan sa naturang lugar. At nakita nito ang kanyang pagkabagsak, kaya dali-dali siyang huminto at bumaba para sakluluhan ang dalagita. Miss, are you okay? Yugyog ni Marshall sa dalagita. Dahil namumutla si Isi at wala pa ring malay kaya agad niya itong binuhat at isinakay sa backseat ng kanyang sasakyan. Palingon-lingon si Marshall sa paligid at naghahanap ng hospital, ngunit sadyang mailap ang hospital sa kanilang dinaanan. Tubig. Boses ni Isi.
Agad huminto si Marshall at binuksan niya ang pinto sa likod, inalalayan niya ito sa pag-upo at inabutan niya ng tubig. Here! Tura ni Marshall at siya pa ang humawak sa bote ng tubig. How's your feelings now? Okay na ako, salamat. Sino kayo? Nasaan ako? Mga tanong niya sa lalaki. Ako si Marshall. Nakita kitang hinihimatay sa tabi ng kalsada, kaya nagmamagandang 100 ihi na akong tulungan kang madala sa hospital. Huwag mo na akong dalhin sa hospital, wala akong pambayad, diretsahang tugon ni Isi. Pero sigurado kang okay ka na? Opo. Saan ka ba nakatira? Para maihatid kita. Pagmamagandang 100 ihi ni Marshall. Wala na akong uwian. Ibaba mo na lang ako dito. Malungkot na saad niya. Hindi kita pwedeng ibaba na lang kung saan baka mapahamak ka pa. Pag-alala niya rito. Napahamak na ako dahil sa katangahan ko kaya pinalayas nila ako. Hindi mapigilan ni Isi ang mapahagulgol dahil naalala niya ang lahat-lahat. What do you mean? Nalilitong tanong ni Marshall sa kanya. Buntis kasi ako at hindi matanggap ng aking pamilya, tinalikuran rin ako ng lalaki. Kwento niya kay Marshall. What? Gulat ang nagiging reaksyon nito at biglang naapakan ang preno. Muli siyang napahinto sila sa gitna ng kalsada at lumingon siya sa dalagita. Lang taon ka na ba? 14 mag-15 sa susunod na taon. Then by God, anong year ka na ba? Halos hindi makapaniwala si Marshall sa kanyang narinig. Second year high school. Kasalanan ko ang lahat at hindi ko masisisi ang aking mga magulang dahil binigyan ko sila ng isang malaking kahihiyaan. Kasalanan ko dahil nagpadala ako sa tukso. Nagpadala ako sa isang pangakong kasinungalingan. Wika ni Isi habang nagpatuloy sa pag-iiyak. Pero dapat inunawa at sinuportahan ka ng iyong mga magulang. Saan ba ang sa inyo at kausapin ko ang iyong mga magulang, turan rito. Huwag na madadamay kakalangklito na lang ako. Tugon ni Isi sabay bukas niya sa pinto upang makababa ng sasakyan. Subalit maagap na nakababa si Marshall at pinigilan ang kanyang paglabas. Hindi kita pwedeng iwan dito, baka ano pa ang mangyari sa'yo, baka maisipan mo pang magpakamatay, doon ka na lang muna sa aking kondo. Pahayag niya, dahil hindi maatim ng kanyang konsensya, kung may mangyaring masama rito. Pero nakakahiya po sa'yo. Sa ngayon huwag mo munang isipin iyan. Isinama nga niya si Isi sa kanyang kondo at hindi na umayaw ang dalagita. Taga-Cordillera si Marshall at sa University of the Philippines Diliman ito nag-aaral bilang isang medicine doctor. Nasa third year college na siya sa edad na 20. Mayaman ang pamilya niya at nag-iisang anak lang ito. Lumaki siya sa tamang pagdisiplina sa kanyang mga magulang kaya marunong itong gumalang sa kapwa at lalo na sa babae. Ano pala ang pangalan mo? Tanong ni Marshall sa kanya. Daisy, pero Isi ang aking palayaw, natugon niya rito. Lang buwan na ba iyang pinagbubuntis mo? 1 buwan pa lang. See. Nice to meet you. Isa the way, I'm Marshall Gomez. Salamat po sa pagtulong sa akin kahit hindi mo ako kilala. Madamdaming niyang sabi rito. Hanggang sa makarating sila sa kondo ni Marshall at umakyat sila sa ikalawang palapag. Ito ang magiging kwarto mo, tura niya rito. Salamat. Tugon niya sa mahinang boses. Malaki ang kwarto at talagang pangmayaman ito. Maganda ang 100 at kaaya-ayang tingnan. Feel at home, okay? Salamat talaga, Marshall. Malungkot na saad ni Isi at umupo ito sa malambot na kama at yumuko ito kasabay sa pagpatak ng kanyang mga luha. Iniwan ni Marshall si Isi sa 100 ihi ng kwarto at agad nagtungo sa kusina para makapagluto ng hapunan dahil nakita niya sa dalagita na gutom ito. Sa isip naman ni Isi ay kailangan niyang matutunan kung ano ang mga gawain sa kondo para kahit sa ganoong paraan ay masuklian man lang niya ang ginawang kabutihan ni Marshall sa kanya. Ayaw ko nang umiyak, kailangan kong lakasan ang aking 100 Isi para sa aking magiging anak. Nadapa man ako pero hindi pa huli ang lahat, gusto kong bumangon muli dahil gusto kong umuwi sa amin na kaya akong ipagmalaki ng aking mga magulang at matanggap nila akong muli. Saad ni Daisy sa kanyang sarili. Ay, klasre! Sambit ni Marshall mula sa labas ng pinto. Labas ka muna, nakahanda na ang hapunan, malumanay na sabi niya.
Halika na dagdag pa niya. Opo. Tugon niya at turnayo na ito para lumabas. Kahit sa kanyang pag-upo ay inalalayan pa rin siya nito. Salamat si. Hito, kanin. Inabot niya kay Marshall ang lalagyan ng kanin. Thank you. Sabay kuha niya sa lalagyan at una niyang nilagyan ang plato ni Isi. Salamat si. Medyo nahihiya si Isi sa pag-aasikaso ni Marshall sa kanya. Dapat kumain ka ng mabuti para laging malusog ang baby mo. Pahayag nito sa kanya at nakangiti ito. Mabuti pa ang ibang tao ay nagmamalasakit sa aking magiging anak samantala ang aking pamilya at ang manang aking anak ay tinalikuran nila ako. Bulong ng isip ni Isi. Nagsimulang mamula ang mga mata niya, ngunit pilit niyang pinigilan ang kanyang mga luha. Napansin naman ito ni Marshall. Alam mo bang nakakasama sa iyong baby ang pagiging malungkutin ng isang ina? Parinig niya kay Isi. Pasensya na, naalala ko lang ang aking pamilya at ang ama ng aking anak lahat sila ay tinalikuran ako. Pero ikaw na hindi ako kakilala ay nagmalasakit sa aking pagbubuntis. Dahil sa kanyang mga sinasabi ay hindi niya napigilan ang pagpatak ng kanyang mga luha. Hayaan mo balang araw ay matanggap ka rin nilang muli at sa ngayon ay sarili mo muna ang isipin mo at iyang magiging anak mo. Salamat Marshall, sa pagpapalakas mo sa aking 100 lihi. Pakatandaan ko ang mga paalala mo sa akin. Saad niya. At ginantihan naman siya ng ngiti ni Marshall. Sige kain ka na, Marshall said. Pagkatapos nilang kumain ay si Isi na ang nagpresenta para magligpit at maghugas subalit inaayawan ito ni Marshall sapagkat para sa kanya ay bisita siya. Subalit namimilklit si Isi kaya pinagbigyan na lang niya ito. Dito muna tayo. Paanyaya ni Marshall sa sofa pagkatapos nilang mag-ayos sa kusina. Sige, susunod ako at may kukunin lang ako saglit sa kwarto. Pumasok siya sa kwarto para kunin-kunin ang kanyang kakarampot na pera at agad rin siyang bumalik sa labas. Marshall, ito pala konting halaga para pandagdag sa pagkain natin. Pahayag niya sabay abot sa pera. Ngumiti si Marshall. Itabi mo na lang yan, may pera pa naman ako, tugon nito. Pero nakakahiya naman kasi, Anya. Huwag mo nang isipin yan. Tugon niya at bahagyang humiga sa upuan sabay panood ng telebisyon. Hanggang kailan mo ba ako patuluyin dito? Nahihiyang tanong ni Isi. Hanggang kailan mo gusto? Halika, umupo ka dito mangalay iyang mga paa mo, turan niya. May pasok ka ba bukas? Tanong niya rito. Isa, yes. Anong oras? 8:00, pero 7:00 ay aalis na ako. Tugon rito. Anong oras ka umuwi? Muling tanong niya. 11:00 nandito na ako, sagot niya. Okay, you. Isang tanong na lang, ano ba ang madalas mong kinakain sa umaga? Hindi ako kumakain ng kanin sa umaga, bread, coffee, eggs, hotdogs. Iyan lang ang madalas kong kinakain. Tugon ni Marshall at ang lahat ay aking tinandaan. Okay, salamat. Hanggang sa pumasok na sila sa kani-kanilang kwarto, oras na ng tulugan at nagiging maayos naman ang pagpahinga ni Daisy. Sapagkat malapad ang kanyang higaan at malambot pa ito. Unlike sa kanila na double bed ang higaan nila ng kanyang ate. Kinabukasan ay maagang gumising si Isi para ipaghanda ng agahan si Marshall. Maingat siyang nagtungo sa kusina upang hindi magising ang binata. Nagluto siya ng fried eggs at nagpakulo na rin siya ng tubig pagkatapos ay hinanda niya ang lamesa. Nilagay niya ito ng sliced bread sa plato at naglagay rin siya ng tasa. Nang matapos siyang nakapaghanda sa lamesa ay naglinis naman siya sa kabuuang sala. Tamang-tama naman ang paglabas ni Marshall ay tapos na siya sa lahat ng gawain. Good morning. Bati ni Isi. Good morning tol, bakit ang aga mong gumising? Tanong niya rito. Sanay kasi akong gumising ng maaga, saad niya. Wow! Napangiti si Marshall nang makita niya ang lamesa na merong agahang nakahanda. Umupo ito at dali-dali namang kinuha ni Isi ang mainit na tubig sabay buhos niya sa tasa. Thank you. Nakangiting sabi ni Marshall na halatang nagustuhan niya ang ginagawa nito. Sabayan mo na ako, alok rito at umupo naman si Isi. Hanggang sa matapos silang kumain at tinulungan siya ni Marshall sa pagliligpit. Anong gusto mong pasalubong? Tanong ni Marshall.
Kahit wala na, ang importante makauwi kang safe. Tugon niya. Bye. Paalam ni Marshall sabay halik niya sa pisngi ni Izzy at nabigla naman ang buntis. Subalit hindi niya iyon binigyang ng kahulugan. Bye, ingat po kayo. Okay, bye baby. Sabi ni Marshall na bahagyang hinimas ang isang buwang tiyan ni Izzy. Habang wala si Marshall ay inayos niya ang kwarto nito at kahit ang sahig ay kanyang pinunasan, ang lahat ng kalat ay kanya ring iniligpit. Nang matapos siyang maglinis ay nilabhan naman niya ang mga duning garnet ni Marshall. Merong automatic washing machine sa 100 EV ng banyo ni Marshall, ngunit ang problema ay hindi siya marunong gumamit. Kaya ang ginawa niya ay kinamay na lang niya ang mga labahan at dahilan para magkasugat-sugat ang kanyang kamay. Pero hindi iyon iniinda ni Izzy, dahil para sa kanya ay maliit na mga sugat lang iyon at madaling maghilom. Ngunit ang sugat ng kanyang puso ay walang kasiguruhan kung kailan maghihilom. Nang matapos siyang maglaba ay nagluto naman siya ng tanghalian nila ni Marshall at adobo na manok ang kanyang niluto at corn soup. Buti na lang marunong akong magluto at kahit papaano ay nakatulong sa akin. Tama si Mama na ang lahat niyang tinuturo sa amin ni Ate ay mapapakinabangan namin pagdating ng panahon kung sakaling kami ay nasa bahay ng ibang tao. Bulong niya at hindi nito mapigilan ang mapaluha dahil naiisip niya ang pangaral ng kanyang ina. Na ang lahat ay tama. Patawarin mo ako, Ma, Pa. Anya sa mahinang boses. Tamang-tama 11:00 ay dumating si Marshall at nakahanda na ang lamesa. Sa mga oras ng iyon ay nasa 100 EV ng kwarto si Izzy at nakahiga at dahil may susi si Marshall kaya hindi na siya nag-doorbell. Maingat niyang binuksan ang pinto sapagkat ayaw niyang maistorbo ang bisita. Wow! Napangiti na naman siya nang makita niya ang lamesa na may nakahandang pagkain. Nagpalinga-linga siya sa paligid at natuwa ito dahil sobrang linis nito ang buong 100 ni. Sayay. Masigla niyang tawag. Yes Tugon ni Izzy at dali-dali siyang bumangon. Hi! Bati ni Marshall sabay halik na naman niya sa pisngi. Kumusta ang pag-aaral mo? Nakangiting tanong niya rito. Good. Maikling tugon niya, siya nga pala Izzy. Ito pasalubong ko sa'yo mga prutas at iba pa. Pinamili rin kita ng personal needs mo. Sabi rito. Naku! Hindi ka na sana nag-abala, Marshall. Baka makulang na iyang allowance mo. Pag-alala niya. It's okay. Izzy. May konting ipon pa naman ako. Tugon niya. Binuklat niya ang pasalubong ni Marshall sa kanya. Ano ito? Tanong niya dahil hindi niya alam kung ano iyon. Cross-stitch iyan para kung wala kang ginagawa dito, ito ang gawin mong libangan. Pahayag niya. Salamat talaga nito. Kumusta pala si baby? Masayang tanong niya. Okay lang naman raw siya. Nakangiting tugon nito. Sa pagyuko ni Marshall ay nakita niya ang namumulang kamay ni Izzy at may mga konting sugat ito, agad niya itong hinawakan at tiningnan. Anong nangyari dito? Pagtatakang tanong niya. Wala ito. Tugon niya na may kasamang mapaklang ngiti at agad binawi ang kamay. Anong wala? Meron Anya at muling kinuha ang kanyang kamay. Nilabhan ko kasi ang mga labahan at sa pinanghigaan mo at pasensya na po, nangingialam ako. Nakayukong sabi rito. Oh really? Anyway, thank you. Pero sana hindi mo kinamay, may washing machine naman sa 100 EV ng aking banyo. Nakangiting tugon ni Marshall na halatang masaya siya sa ginagawa niya. 0-0, nakita ko naman pero hindi kasi ako marunong gumamit. Hayaan mo, tuturuan kita, pero pwede mo namang hindi gawin iyan kasi may tagalaban naman na nagpupunta klito every Saturday at siya rin ang naglilinis. Paliwanag niya. Huwag mo na lang papuntahin dito, ako na ang gagawa sa lahat para kahit papaano masuklian ko man lang ang pagtulong mo sa akin. Turan niya. Izzy, tinulungan kita kasi magaan ang 100 ko sa'yo, hindi kita tinulungan para gawin ka lang katulong dito. Alam ko naman iyon, pero hayaan mo na lang ako, Marshall. Masaya naman ako sa aking ginagawa. Okay. Sabi mo iyan Tara na, kumain na tayo. Wika ni Marshall sabay hila niya sa buntis. Nang matapos silang kumain at makapagligpit ay tinawag ni Marshall Izzy. Bakit?
Tugon naman niya nang makalapit ito. Maupo ka Clito at gagamutin ko iyang sugat mo. Anya. Umupo naman siya sa tabi, kinuha ni Marshall ang kanyang kamay at ipinatong sa kanyang hita, sabay punas niya ng ointment cream. Thank you, G. Nakangiti niyang sabi. Welcome. Tugon niya sabay kurot nito sa malabolang mukha ni Daisy. Nang matapos siyang magamot ay nagpaalam na itong matulog muna dahil nakaramdam siya ng antok at ganoon rin si Marshall pumasok rin siya sa kwarto para magpahinga. Nagulat naman siya nang makita niya ang kama dahil may bihisan at tuwalya na itong nakahanda. Perfect woman. He whispered. Dahil lahat na nakikita niya kay Izzy at ang mga gawa nito ay puro kaaya-aya at wala siyang pinagsisihan sa pagtulong niya sa dalagita. In fact, sobra siyang masaya sapagkat may kasama na siya sa kondo at nakakasundo rin niya ito. Kinabukasan ay walang pasok si Marshall dahil araw ng Sabado hindi naman niya alam na dadalawin siya ng kanyang nobya. Tumunog ang doorbell at dali-dali namang lumabas si Izzy mula sa kanyang kwarto at agad niyang binuksan ang pinto. Lumaki ang mga mata nito nang makita niya si Izzy. Natila nagtatanong ang mga titig nito sa kanya at kaswal namang inisyan ni Izzy ang babae. Izzy, sino iyan? Tanong ni Marshall at lumabas ito mula sa kanyang kwarto at sabay lapit niya sa pinto. Is Venice, this it? Bulalas niya sa nobya. Babes, who is she? Seryoso niyang tanong. Bago niya akong katulong, si Izzy ang agad na sumagot at may kasamang ngiti. Napatingin naman si Marshall sa kanya na. Nagtatanong ang mga mata at hindi niya nagustuhan ang sinabi rito. Umalis si Izzy sa pinto at nagtungo sa kusina para ipaghanda ng merienda ang dalawa. Hindi mo ba ako papasukin, bebes? Tanong ni Venice, na nanatili pang nakatayo sa labas ng pinto. Pasok ka, napilitang sabi ni Marshall. The truth is, hindi niya mahal ang babae, ito lang ang kusang naghahabol sa kanya, at dahil ayaw niyang ipahiya ang babae sa mga kaibigan ay sinasakyan na lang niya ito. Second time pa lang na nakapunta si David sa kanyang kondo, and this is the first time na pumunta itong mag-isa. Dahil noong una ay kasama nila ang mga kaibigan at hindi pa katagalan ang kanilang relasyon at wala pang nangyari sa kanilang dalawa. Mayaman ang pamilya ni David, ngunit ang ayaw ni Marshall sa babae ay masyadong materialistic at mapilit sa kanyang gusto. Dinala ni Marshall ang nobya sa sala upang doon magkwentuhan. Excuse me. Ito o snacks, alok ni Izzy. Thank you, Izzy D. Nakangiting sabi ni Marshall. Welcome Zai, tugon nito. Pero si Devenivi ay parang wala lang at hindi na-appreciate ang ginawa ni Izzy. Cake and orange juice ang dinala ng buntis para sa kanila at tig-iisang plato ang dalawa. Kinuha ni Devenivi ang teaspoon para kuno kumuha ng cake, ngunit dinahilan lang niya iyon upang mabigyan ng gawain si Izzy. Ops! Sorry, pakilinis please, utos niya matapos nitong ihulog ang hiwa ng kanyang cake. Akmang lalapit na sana ang buntis. It's okay, Izzy, ako na dito. Magpahinga ka na lang, pigil ni Marshall at pumasok naman si Izzy sa kanyang kwarto. Please be careful next time, sabi ni Marshall sa kanyang nobya at narinig iyon ni Izzy. Bakit hindi ang katulong ang pinapalinis mo? Inis na sabi ni Venice. Pagod na Izzy at wala kang karapatan na utusan siya dahil hindi mo siya katulong, Venice, pagtatanggol ni Marshall sa buntis. Nakaramdam naman ng pagkapahiya ang nobya, kaya iniiba na lang niya ang usapan. Babe, kailan mo ba ako ipakilala sa mga magulang mo? Tanong nito. Wala pa sa plano ko, diretsong tugon niya rito. Hindi ka pa sigurado sa akin. Yes. Remember, isang buwan mahigit pa lang tayo, hindi mo pa ako kilalang lubusan at hindi rin kita kilalang lubos, pahayag ni Marshall. Yes, you're right. But isa-isa Metro willing to know you more, baby, tugon ni Venice. Hanggang sa umabot ng 1 oras ang dalawa sa sala at wala pang balak na umuwi si Venice, kaya si Marshall na ang nagtanong sa kanya. Ayaw mo pa bang umuwi? Wala naman kasi akong gagawin sa bahay, bakit? Ayaw mo ba naklito muna? Ako? Hindi naman sa ayaw ko, pero hapon na kasi. Sige na, ihahatid na kita, sandali lang magbihis muna ako. Saad ni Marshall, sabay tayo niya para magpalit ng damit. Nang makalabas si Marshall mula sa kwarto ay agad niyang pinuntahan si Izzy.
Easy. Sambit niya sabay katok sa pinto. Po. Tugon niya dito. Ihahatid ko muna si Venice, huwag kang magpapasok kahit sino ha. Lalo na't lalaki. Bilin niya. Opo, Marshall. Wow. Okay rin, parang hindi amo ang kausap, sabat ni Venice. Please don't interrupted kung hindi ka kasali sa usapan. Prangkang sabi ni Marshall. Iyan ang isa sa pinakaayaw niya, ang umasta na walang pinag-aralan. Tumahimik naman si Tevitis, ngunit pagsalubong ang kilay. Huwag ka na palang magluto ng hapunan, Isi. Bibili na lang ako sa labas. Turan niya. Si Isi. Nakangiting tugon niya na mas lalong ikinainis ni Tevitis. Hanggang sa nakaalis na ang dalawa at habang naglalakad ang mga ito ay hindi kumukibo si Tevitis at pansin naman iyon ni Marshall. What's wrong? Tanong niya. Isip na iinis lang ako sayo. Paismid niyang tugon. Really? Marshall asked. Paano naman kasi, parang hindi mo ako nobya kung hiyain mo sa harap ng iyong katulong. Venice said. Oh. Come on, ikaw ang nagsimula, Venice. Do you think na tama ang iyong ginawa mo? Hindi porket may katulong ka ay abusuhin mo na lang. Tandaan mo, marunong rin silang masaktan at mapagod. Katuwiran ni Marshall. One last thing and I want you to know this, ayaw ko sa ugaling ipinakita mo ngayon. Dagdag pa ni Marshall. Hindi nakapagsalita si Tevitis na para itong disappointed sa nobyo at hiyang-hiya rin ito sa sarili. Hanggang sa nakabalik si Marshall sa kondo, hindi na ito kumatok at nagulat naman si Isi nang tumunog ang pinto at napalingon ito. Wow! Tapos na, dahil nakangiting tanong ni Marshall nang maabutan niya si Isi na abala sa pag-cross-stitch. Ay! Kakasimula ko lang ingay, pahayag niyang tugon. Oh! Hito, binilhan kita ng pasalubong para sa baby mo. Nakangiting sabi ni Marshall. Ano ito? Tanong ni Isi sabay kuha nito sa pasalubong na dala niya. Ice cream para malamigan si baby. Anya! Wow! Thank you, Marshall. Paborito ko ito. Masayang saad niya. Me too. Tugon niya. Saluhan mo ako nito ha. Alok ni Isi. Sure. Pero kain muna tayo, letsong manok na lang ang aking binili. Wika niya. Wow! Pakpak sa akin ha. Nakangiting sabi ni Isi. Naku! Pakpak rin sa akin, Isi, pero sige, dahil buntis ka sa tiyo na lang. Pahayag ni Marshall. Ang bait mo talaga. Thank you ha. Nasa tono ang paglalambing ng buntis. Yes, ng bola ka pa, paismid na tugon ni Marshall, sabay akbay niya sa buntis at nagtungo sila sa kusina. Serosay. Hindi ako marunong mambola, totoo ang sinabi ko, depensa ni Isi. Hanggang sa nagsimula na silang kumain at dahil pareho silang mahilig sa pakpak ay ibinigay ni Isi ang isa. Yes, the way, Isi, may kinausap ako na isang kakilalang private teacher. Gusto ko kahit nasa bahay ka ay ipagpatuloy mo ang iyong pag-aaral para hindi masayang ang taon mo, pahayag ni Marshall at nasurpresa si Isi. Napahinto sa pagsubo ang buntis at yumuko ito sabay agos ng kanyang mga luha. Mga luha dahil sa sobrang saya. Bakit, Isi? May nasabi ba akong hindi tama? Pag-alalang tanong ni Marshall. No. Masaya lang ako, sobrang saya, Marshall. Dahil binigyan mo ako ng pag-asa para matupad ang aking mga pangarap, tugon niya. DSV, nakita ko kasi sayo na masipag ka at mabait kaya magaan ang 100 niko sa piyo, saad niya rito. Hindi napigilan ni Isi ang mapatayo at lumapit sa lalaki sabay yakap niya sa likod. Maraming salamat, Marshall, tatanawin. Ko itong malaking utang na 100 ni. Pangako, hindi kita bibigin, wika nito. DSV, wag mo nang isipin yan ha. Kahit hindi mo tatanawin na utang na 100 sa akin, basta ipakita mo lang sa akin na magtatapos ka, not only me. Para sa iyong mga magulang at sa lalaking nagtalikod sa'yo, payo niya upang mas lalo pang magsikap si Isi. Opo, gagawin ko yan, salamat. Hanggang sa matapos na silang maghapunan at tapos na ring maglinis sa kusina. Kinuha ni Isi ang ice cream at kumuha rin siya ng 2 baso. Bitbit na sana ni Isi ang tray pero maagap itong kinuha ni Marshall.
Ako na ang magdala, nakangiting saad niya ay ibinigay naman iyon ng buntis. Umupo sila sa sala at doon kumain ng ice cream. Sarap nito, masayang sabi Isi at feel na feel niya ang kinakain. Kung gusto mo, araw-araw akong bibili nito, Marshall said. Huwag baka masanay lang ako, isa pa may babayaran kang pang teacher. Okay lang yun. Magkano lang ba itong kinakain natin? Basta huwag na, kahit isang beses lang ng isang linggo ay masaya na ako. Then, gagawin natin. Salamat! Mabilis ang paglipas ng mga buwan ngayon ay mag-aanim na ang tiyan ni Isi. At nakapagtapos na rin siya ng second year high school. Sa susunod na pasukan ay mag-third year na siya, si Marshall naman ay isang semester na lang ay magiging ganap na doktor na ito. Hindi iniisip ni Marshall na nagiging pabigat sa kanya si Isi, kahit nabawasan pa ang kanyang allowance ay hindi niya ito iniisip lalo na't nakita niyang malalaki ang mga grades nito. Sambit niya nang makauwi ito galing sa unibersidad. Tugon naman ng buntis at sabay labas mula sa kanyang kwarto. Hito, pasalubong ko sayo. Marshall naman, sobra na ang gastos mo o kailang naman sa akin kung wala kang pasalubong. Kailangan mo yan Isi kasi isasama kita ngayong Friday, turan niya. Ha? Isasama saan? Gulat niyang tanong. Sa Cordillera, magbakasyon muna tayo habang wala pang pasukan. Tiningnan ni Isi ang pasalubong ni Marshall, mga mamahaling whole dress ang mga pinamili niya at may isang makapal rin na jacket. Nagustuhan mo ba? Tanong nito. Opo. Kaso ang mamahal nito Marshall, baka wala ka ng pera niyan, pag-alala niya. Ayan ka na naman. Huwag mo nang ang isipin yan, magagalit na talaga ako sayo, pagbibiro ni Marshall at natakot naman siya. Okay, hindi na eh. Sumapit ang Friday at maagang umalis sila para makarating sila ng gabi. Wala sa isip ni Isi ang mga nakaambang na mga katanungan mula sa mga magulang ni Marshall. Isi, malayo pa ang biyahe natin kaya matulog ka muna para hindi mapagod ang baby, pahayag niya rito. Okay lang naman ako Marshall at unfair naman sayo kung matutulog ako at ikaw nagmamaneho. Sanay na ako Isi, pero ikaw alam ko hindi ka sanay at idagdag mo pa na buntis ka, tugon niya. Sige mamaya na lang kapag aantukin na ako, sasabihin ko lang sayo, nakangiting saad ni Isi. Hanggang sa dumating na sila sa Cordillera, bago pa sila nagtuloy sa bahay nila Marshall, ay dumaan muna sila sa isang magarang na restaurant. Mag-dinner na lang muna tayo para pagdating natin ay matutulog na lang agad tayo, wika ni Marshall. Sige, ikaw ang bahala, tugon niya. Good evening, sir, masayang bati ng isang supervisor ng restaurant. Good evening to you too, nakangiting tugon niya. Napansin ni Marshall na tumingin ang supervisor sa tiyan ni Isi kaya maagap siyang nagsasalita sabay akbay niya sa buntis. This ay wife to be, pakilala niya kay Isi. Good evening ma'am, nakangiting bati rin ito sa buntis. Good evening too, nahihiyang tugon ni Isi. Ang akala ng buntis ay biro lang iyon ni Marshall, kaya hindi na niya binigyang kahulugan. Pagkatapos kumain ay lumabas na silang dalawa at nagtaka naman siya na hindi nagbayad si Marshall at natakot siya na baka ipapapulis sila. Marshall, nakalimutan mo yatang magbayad baka ipapulis tayo. Pag-alala niya. Ngumiti si Marshall sabay pisil sa kanyang ilong. Restaurant namin yan. Pagtatapat niya. Nashock naman siya at halos hindi makapaniwala. Oh, bakit ganyan ang reaksyon mo? Nakangiting tanong nito. Ang ganda kasi ng restaurant ninyo, Anya. Hanggang sa dumating sila sa isang malaking bahay na meron pang security guard na nakabantay. Pagpasok nila sa pinto ay natanaw agad ni Isi ang magulang ni Marshall na halata sa mga mukha nito ang pagtataka. Nanigas ang mga tuhod niya nang papalapit na sila sa kinatatayuan ng mga magulang ni Marshall. Nakatitig ito sa kanya at gustong umatras ni Isi at tatakbo papalayo dahil nag-alala siya na baka magalit ang mga ito kay Marshall. Ngunit biglang hinawakan ni Marshall ang kanyang palad at lumapit sila. Good evening, Mom, Dad, bati niya sa mga magulang sabay halik niya sa mga ito. Good evening, Ma'am, Sir, nanginginig niyang bati sabay yuko bilang pagpakumbaba niya. Good evening too, tugon nila at nanatili pa ring nakatitig sa maumbok niyang tiyan. Marshall, who is she? Seryosong tanong ng kanyang ama pero nasa mahinahong boses naman ito. Dad, Mom. She's his pregnant girlfriend, nakangiting sagot niya na parang hindi natatakot na magalit ang mga magulang.
Napalingon naman si Izzy sa kanya, ngunit hindi siya hinarap ni Marshall at doon ito nakafocus sa kanyang mga magulang at nagawa pa niyang ngumiti. What? Marshall, are you kidding? Seryosong tanong ng kanyang ina. Mom, look. Kidding pa ba itong malaking tiyan ng babes ko? Sabi niya sabay himas sa maumbok na tiyan ni Izzy. Natahimik saglit ang kanyang mga magulang at nagkatinginan sa isa't isa. Daisy pala ang pangalan niya. Izzy naman ang tawag ko sa kanya. Pambubulabog niya sa kanilang katahimikan at si Izzy naman ay parang babagsak na sa sobrang takot. Lang taon ka na iha, tanong ng ama niya. Mag-15 po ako sa susunod na buwan, nakayuko niyang sagot na pinigilan ang sarili na hindi papatak ang kanyang mga luha. Dios mio! Marshall! Ano ang ginagawa mo? Pag-alalang tanong ng ina nito. Sorry mom, or niibig ako at hindi ko napigilan ang tukso, pagsisinungaling niya at nakangiti pa rin sa harap ng mga magulang. Paano ang mga magulang niya? Tanong ng ama. Ayon. Galit sila at pinalayas nila si Izzy, kaya binahay ko na sa kondo, tugon niya rito. Anong balak ninyo Marshall? Tanong naman ng ina. Balak po naming magpakasal kapag 18 na siya, sa ngayon ipinagpatuloy niya ang pag-aaral. GFAGE, anang ama at hindi makapaniwala na magagawa ni Marshall ang makabuntis ng minor. I'm sorry. Dad, Mom. Actually, hindi ko naman pinabayaan ang aking pag-aaral, Anya. Ano pa ba ang magagawa namin Marshall? So, welcome to our family Daisy, sabi ng kanyang ina at niyakap ang buntis. Welcome, as a new member of our family, tura naman ng kanyang ama at niyakap siya. Thank Biffy as much, mangyak-nyak niyang nasagot ni Izzy. Sige na, magpahinga muna kayo at bukas na tayo magkwentuhan, anang ama niya. Salamat. Dad. Mom T. Wika ni Marshall. At muling niyakap ang mga magulang. Isinama ni Marshall si Izzy sa kanyang kwarto. Sa itaas ng kanilang bahay, nang makapasok ang mga ito ay agad inilock ni Marshall ang pinto. Okay ka lang, nakangiting tanong niya sa buntis. Hindi, paano ba ako magiging okay, Marshall? Nagsisinungaling tayo sa mga magulang mo, umiiyak niyang sagot. Listen, Izzy. Walang dapat na makakaalam na iba ang ama ng dinadala mo ngayong nakapagsinungaling ako, sa aking mga magulang ay ituloy natin ang pagpapanggap sa harapan ng ibang tao. Lalong-lalo na sa aking mga magulang. Aakuin ko ang bata Izzy, tutulungan kitang makabangong muli basta mananatili lang itong sekreto. Kaya iingat ka sa bawat mong isagot kapag nagtatanong sila, pahayag niya rito. Pero natatakot ako Marshall, sabi niya na patuloy ang pag-agos ng kanyang mga luha. Huwag kang matakot, Izzy. Nandito lang ako at hindi ako lalayo sa tabi mo, tugon niya, at sabay punas sa mga luha nito at niyakap niya ito. Tumugon naman si Izzy, pakiramdam niya ay ligtas siya kapag kasama si Marshall. Maraming salamat, Marshall. Welcome, Izzy, tugon niya rito at kumalas na ito sa pagyakap. Magkasama ang dalawa sa iisang kwarto bagkus ay hindi sila magkasama sa kama. Si Izzy, ang natutulog sa kama at si Marshall naman sa ibaba niya. Dito ka na kasi sa kama, Marshall at ako na dyan. Bakit ba? Pareho lang naman itong higaan, tugon niya at nakahiga na ito sa papag. Good night, Izzy. Good night to you too, Marshall and thank you, tugon niya. Hanggang sa nakatulog na ang dalawa at dahil pareho silang pagod sa biyahe. Kaya nagising sila na mataas na ang sikat ng araw. Unang nagising ay Izzy at sinilip niya si Marshall sa baba, tulog pa rin ito, kaya maingat siyang bumangon at nagtungo sa banyo para maligo. Nang makalabas siya mula sa banyo ay tulog pa rin ito. Mag-alas 9 na kaya ginising na niya ito. Marshall. Marshall, yugyug niya rito. Earn tea. Tugon nito. Gumising ka na mag-alas 9 na, Anya. Okay. Tornayo ito at nagtungo sa banyo, siya naman ay inayos ang kanilang higaan. Kung ano ang ayos kagabi bago sila matulog ay ganoon din ang pagkaayos na ginawa niya. Nakangiting lumabas si Marshall mula sa banyo at si Izzy naman ay nasa bintana at malayang pinagmasdan ang kagandahan ng paligid. Hi! I'm done. Nagutom ka na ba Izzy? Masigla niyang tanong. Hindi pa naman.
Tingnan mo itong tiyan ko, lagi naman akong busog. Nakangiting pagbibiro ni Isi, sabay hawak niya sa kanyang maumbok na tiyan. 0-0 nga pala ano, ride on na tugon ni Marshall, sabay lapit niya sa buntis at humawak sa kanyang maumbok na tiyan. 3 buwan na lang baby, lalabas ka na, makikita mo na si mommy na ubod ang. Ganda, wika nito. 0-0 nga, baby. Makikita mo na rin si daddy na ubod ang bait at ang superhero nating dalawa, turan rin ni Isi, na nakangiting tumingin sa kanya. Bakit, daddy, seryosong tanong nito. Ano ba ang dapat? Balik tanong niya. Dapat daddy lang, anya. Marshall, sambit ng kanyang mommy, pagkatapos kumatok. Agad niyakap ni Marshall ang buntis na ang lalaki, ay nasa likod at ang dalawang kamay ay nasa bilog niyang tiyan. Yes, mom, come in, tugon niya. Huwag kang pahalata, sarapan mo ang iyong ngiti. Bulong ni Marshall sa taingan niya. Okay, Ili. Malumanay niyang saad. Pumasok naman ang ina ni Marshall. Good morning, mom. Masiglang batinyal na ang kanyang baba ay nakapatong na sa balikat ni Isi. Good morning, nakangiting bati naman ni Isi. Good morning too. Bakit hindi pa kayo bumaba? Tanghali na, anito. Tinanghali akong gising, mom, sagot niya rito. Siya. Sige na, bumaba na kayo at nang makapag-almusal at maglakad-lakad kayo sa labas. Para ma-exercise yang mag-ina mo, saad nito. Sige, mom, susunod na kami, tugon niya. Okay. Sunod na agad, nakahanda na ang inyong pagkain, baka lalamig na iyon. Salamat ma'am, saad ni Isi. Simula ngayon, call me mommy to anang ginang sa kanya. Okay po. Mommy, nailang niyang bigkas. Ingatan mo ang mag-ina mo, Marshall. Kapag bumababa kayo, bili ng ina nila. Yes, mom. Thank you. Pagkalabas ng ginang, ay agad kumalas sa pagkayakap si Marshall, at bigla itong humalakhak ng tawa. Galing natin magdrama, Isi, pang famous, nakangiting saad niya. 0-0 nga ang galing mo kasing magdrama, tugon ng buntis. Hanggang sa makababa na ang dalawa at napansin agad ni Isi na mayroong dalawang katulong na naghihintay sa kanila. Good morning, Sir Marshall. Good morning, ma'am, bati ng mga katulong. Good morning to tugon ni Isi at ang pakiramdam niya ay hindi bagay sa kanya na tawaging ma'am. Pero hindi na lang siya nagsasalita sapagkay nahihiya siya. Inalalayan siya ni Marshall sa pag-upo at magkatabi ang dalawa. Tulad rin sa kanilang ginagawa sa kondo na pinagsilbihan nila ang bawat isa. Nang matapos silang kumain ay agad silang nagtuloy sa hardin at naglakad-lakad sa paligid. Doon natanto ni Isi kung gaano kalaki pala ang bahay nila Marshall at ang ganda pa ng buong paligid. Ang yaman pala ninyon, Marshall, anya. Masisikapag kasi ang aking mga magulang, tugon nito. Biglang pumitas ng isang maliit na bulaklak si Marshall at inilagay niya sa tainga ni Isi. Ang ganda mo, sabi niya nang matapos nitong maisabit ang bulaklak. Maganda ba? Pag-uulit na tanong niya at nakangiti ito. 0-0, sobra. Sige nga. Selfie tayo para makita ko kung totoong maganda ako, pagbibiro nito. Sure. At kinuha niya ang kanyang phone mula sa bulsa at nag-selfie silang dalawa. Doon ka, Isi. Turo niya sa gitna ng mga bulaklak. Klase-klase ang nagiging pose ni Isi, meron ding nakaupo siya. Nagmukhang buntis na. Diwata ito sa ginagawa ni Marshall sa kanya. May kuhang pose rin silang dalawa na binuhat siya ni Marshall at gumamit siya ng self-timer upang makarami sila ng pose. Hanggang sa napagod silang dalawa, kaya naisipan muna nilang magpahinga sa ilalim ng isang malaking puno. Dito ka, higa ka muna. Yaya ni Marshall at pinaunan niya si Isi kanyang hita. Habang siya naman ay nilalaro ang kanyan buhok. Pag-uwi pala natin magpapa-ultrasound tayo. Para alam natin kung babae o lalaki ba. At nang makapaghanda tayo ng mga garnet, he said. Sige, maiksing tugon nito. Hanggang sa makauwi sila sa bahay at tama namang tumawag ang daddy ni Marshall. Para sabihin na pupunta sila sa restaurant at doon na mag-lunch. Let's magbihis ka at lalabas tayo, utos niya. Saan po tayo? Sa restaurant tayo kakain, nandoon sina daddy at mommy. Okay. Itong makapal na jacket ang isuot mo ha para hindi ka lamigin.
Bili ni Marshall bago siya nagpalit ng damit. Hanggang sa makarating sila sa restaurant at nandoon na ang mga magulang niya na naghihintay sa kanilang dalawa. May mga pagkain na rin sa lamesa at napalunok si Izzy nang makita niya ang mga masasarap na pagkaing nakahanda para sa kanila. Kasalukuyan na silang kumakain nang magtanong ang ama ni Marshall kung nakapagpa-ultrasound na ba si Izzy. Hindi pa, Dad. Pero balak namin sa pag-uwi na lang sa Maynila. No. After nating kumain ay pumunta na kayo sa hospital at tatawagan ko mamaya ang aking kaibigang doktor. Para agad kayong maasikaso. Turan niya dito. Okay, Dad. Pagkatapos nilang kunain ay agad na silang nagpunta sa hospital. Dumiretso sila sa klinik kung sang ang sinabi ng kanilang ama. Agad na ultrasound si Izzy at lalaki ang kanyang pinagbubuntis. Masaya silang. Pareho sa nagiging resulta at lalong-lalo na si Izzy. Gusto mo bang mamasyal muna tayo bago uwi? Tanong niya kay Izzy. Huwag na, doon na lang tayo mag-ikot-ikot sa inyo, mas maganda pa doon, tugon niya rito. Hanggang sa nakabalik na ang dalawa sa Maynila. Ang bilin ng mga magulang ni Marshall na huwag muna silang umuwi sa Cordillera. At sila na lang muna ang magbibisita sa Manila. Mag 7 months na ang tiyan ni Izzy at 2 buwan na lang ay manganganak na siya. Dahil sa mga ipinakita ni Marshall sa kanya ay hindi na sumagisa, kanyang isipan si Ann. Lalo na't inaalagaan ni Marshall ang kanyang sanggol sa sinapupunan niya. Isang araw ay mayroong bisitang dumating at hindi ito inaasahan ni Izzy. Binuksan niya ang pinto at si Kefentisi ang kanyang nabungaran. Si Marshall, mataray niyang tanong. Nasa kwarto tulog, formal niyang sagot. Biglang napatingin si Kefentisi sa maumbok niyang tiyan at agad namang nakaramdam ng sobrang selos ang bisita. Bigla itong at nagalit sa nobyo at kay Izzy. Shit! Marshall! Pasigaw niyang tawag sa kanyang nobyo, sabay tulak niya sa buntis at may kalakasan ito. Napasigaw si Izzy nang ma-outbalance siya at burnagsak sa sahig. Nagpatuloy si Devenice at sinugod sa kwarto si Marshall. Narinig naman ni Marshall ang sigaw ni Devenice at ang daing ni Izzy. Pero ang buntis ang kanyang napagtuunan ng pansin. Dali-dali siyang lumabas mula sa kanyang banyo at nakasalubong niya ang nobya. Marshall! Please excite, hindi natapos ang kanyang sasabihin dahil kinabig niya ito upang makadaan. Sapagkat nakaharang si Devenice sa pintuan. Galit na galit ito nang hindi siya pinapansin ni Marshall at sinundan niya ito. Ay, Kasre! Bulalas ni Marshall at napatakbo sa kinaroroonan nito. What's the matter with you? Bulyaw ni Marshall sa nobya dahil wala naman siyang nagawang kasalanan. Pinatayo niya si Izzy, ngunit bigla itong namimilipit sa sobrang sakit ng kanyang tiyan. Nakaramdam siya na may mainit na likidong gumagapang sa kanyang mga hita. Dugo! Gulat niyang bulalas at agad itong natakot. Ay, Marshall V, tulong! Kandautal niyang sabi. Sayay. Gulat naman ang tugon ni Marshall nang makita niya ang dugo sa palad ng buntis. Yes. Ano ba ang nangyari? Pag-alalang tanong ni Marshall sa kanya. Itinulak ako ng nobya mo. Ang sakit. Mangiyak-ngiyak niyang tugon at napasigaw dahil sobrang sakit na kanyang tiyan. Dadalhin kita sa hospital, Isil sandalil kukunin ko lang ang susi. Tarantang sabi nito at patakbong pumunta sa kanyang kwarto. Hindi pa tayo tapos. Galit niyang sabi kay Devenice nang madaan niya ito. Tulala ito dahil sa kanyang ginawa at nakaramdam. Ito ng takot. Get out. Get out. Sigaw niyang pagtataboy sa nobya sapagkat isarado niya ang kondo. Patakbo naman na lumabas si Devenice at dala ang takot sa kanyang ginawa. Dahil nag-alala ito na baka ipakulong siya. Kumapit ka sa aking leg, Izzy, utos niya sa namumutlang buntis. Aray! Daing niya. Kahit may kabigatan si Izzy ay hindi ito pinapansin ni Marsh dahil mahalaga sa kanya ang buhay ng sanggol. Malapit na tayo, Izzy, turan niya rito. Kahit doktor si Marshall, pero bigla siyang nataranta at kinabahan sa nangyari kay Izzy. At sobra ang kanyang pag-alala sa mag-ina. Hanggang sa nakarating sila ng hospital at agad silang sinalubong ng mga nurses. She's 7 months pregnant. Paalala niya sa mga nurses na nag-assist sa kanila.
Anong nangyari, sir? Tanong ng nurse. Nabagsak siya, tugon Marshall. Agad dinala si Izzy sa operating room dahil patuloy pa rin ang kanyang pagdaing at pagdudugo. Naiwan sa labas si Marshall na sobrang nag-alala sa kalagayan ni Izzy. Na halos hindi alam ang kanyang gagawin. Sana makaligtas ang baby, Lord, piping dasal niya. Tinawagan ni Marshall ang kanyang mga magulang dahil kailangan niya ng tao na makakausap. Kahit hindi totoo siya ang ama, kahit wala silang totoong relasyon ni Izzy. Pero nasasaktan pa rin siya at napaluha dahil sa sobrang pag-alala. Please. Lumaban ka, Izzy, bulong niya. Doctor. Kumusta ang mag-ina? Agad niyang tanong nang lumabas ang isang doktor mula sa operating room. Sad to say, I'm sorry. We did everything but the baby did not survive, doctor said. How's the mother, doctor? Malungkot niyang tanong. Stable na ang kanyang kalagayan, pero hindi pa niya alam na wala na ang inyong anak. Dahan-dahanin mo na lang sa pagsabi para hindi mabibigla, pahayag nito at pagkatapos ay umalis na ang doktor. Sobrang nasaktan si Marshall dahil 7 buwan niya inalagaan ang mag-ina lalo na. Ang sanggol. Nailipat si Izzy sa pribadong kwarto at siya naman ay nasa gilid ng pasyente at malungkot niyang pinagmasdan ang walang malay na si Izzy. Mga daing ni Izzy nang magkamalay siya. Izzy, hinawakan niya ang mukha nito. Marshall, kumusta ang aking anak? Pabulong niyang tanong. Matagal bago nakasagot si Marshall dahil iniisip pa niya kung ano ang kanyang sasabihin. Izzy, magpahinga ka muna, pag-iiba niyang tugon. Kumusta ang anak ko, Marshall? Pag-ulit niyang tanong. Izzy, wala na ang baby, pabulong niyang tuhon. Ano? Bakit? Gulat niyang tanungturan at agad na pahagulgol. Dahil hindi niya matanggap na mawala ang kanyang anak sa isang iglap. Izzy, tama na, baka ano pa ang mangay sa tiyo niyan, pahayag nito. Tumagilid si Izzy at tinalikuran si Marshall at lihim niyang ipinagpatuloy ang pag-iyak. Pinabayaan na lang muna niya ito dahil ramdam niya ang sakit sa puso nito. Sumapit ang hapunan at niyaya niya si Izzy na kumain. Wala akong gana, Marshall, tugon niya rito at tumalikod. Pero kailangan mong kumain para lumakas ka, pag-alala niyang saad. Ngunit hindi ito kumibo at nagtulog-tulugan, subalit ang kanyang mga luha ay patuloy pa rin sa pag-agos. Izzy, please. Kahit konti lang, pagmamakaawa nito rito. Ayaw naman ni Izzy na magtampo si Marshall sa kanya, kaya pilit siyang umupo na hindi nagpapatulong. Maagap naman siyang inalalaya ni Marshall. Susubuan na kita. Sabi niya rito. Huwag na, ako na lang, malungkot niyang tugon at mugto ang kanyang mga mata. Huwag matigas ang ulo mo, ako na, he said. Napilitang ibuka ni Izzy ang kanyang bibig nang subuan siya nito. Salamat. Para kay Dei. Masakit at mahirap tanggapin na wala na ang kanyang anak. Na siyang nagpapalakas sa kanyang 100 nihi upang matupad ang kanyang mga pangarap. Izzy, kumain ka pa ng konti at muli niyang itong sinubuan. Kinabukasan ay mag-isa lang si Izzy sa 100 nihi ng kwarto or niiyak ito habang nakadungaw sa bintana ng hospital. Sapagkat nasa universidad pa si Marshall. At maya-maya pa disay bumuka ang pinto at nakita siya ni lalaki sa ganoon posisyon. DSV, sambit ni Marshall at dali-dali niyang pinunasan ang kanyang mga luha. Umiiyak ka na naman, he asked. Ang hirap kasi tanggapin, Marshall, sobra ko siyang iningatan at kahit ikaw alam mo yoni, tugon niya na patuloy ang pagbaha sa kanyang pisngi mga luha. Tama na Izzy, baka magkasakit ka pa niyan, sabi niya rito. At sabay yakap upang iparamdam na nandyan lang siya at handang dumamay kahit na anong oras. Dinala ni Marshall si Izzy sa kama at pinaupo. Gusto mo bang magdemanda? Tanong nito. Kung magdemanda ba ako, Marshall, ay maibalik ang buhay ng aking anak? Diretsahang tanong ni Izzy. Hindi na Izzy, pero pwede mong makamit ang hustisya. Hindi na kumibo si Izzy, hunigan na lang siya at tinalikuran si Marshall at muli na naman siyang umiyak. Kinabukasan ng hapon ay nakadischarge siya. Dahan-dahan. Sabi ni Marshall na inalalayan siya patungo sa kanilang unit. Hanggang sa makarating sila sa pinto at ingat na ingat si Marshall sa pagbukas. Sobrang madilim sa buong palid at nang buksan ni Marshall ang ilaw. Wow, boses ni Izzy.
Surprise, masayang wika ni Marshall. Napangiti si Izzy dahil sa effort na ginawa nito sa kanya. May nakalagay na welcome home at marami rin ang mga balloons na klase-klase ang kulay. May mga red petals rin ng rosa sa buong sahig at sa table naman ay mayroong chocolate cake. Napaborito nito. Salamat, Anya sabay yakap sa binata. Did you like it? He asked. 0-0, sobra, tugon niya at kumala sa pagyakap at pinaupo siya nito. Agad nag-slice si Marshall sa cake at inilagay niya sa plato at bago pa man niya inabot ay sinubuan muna niya si Izzy ng isang kutsara. Salamat, tura ni Izzy matapos siyang masubuan. Kumain ang dalawa at sinabay nila ng panood ng comedy movie. Lahat ng effort ni Marshall ay sinigurado niyang mapangiti si Izzy upang madali niyang makalimutan ang sakit na dinaanan. Kahit sa oras ng tulugan ay naroon pa rin si Marshall na umalalay sa kanya. Good night, Izzy, he said. Good night, Marshall, tugon niya. At lumabas na ang binata. Kinabukasan ay maagang turnawag ang mga magulang ni Marshall at sinabing paparating sila. Pagkatapos nilang mag-usap ay dali-dali siyang bumangon at patakbong pinuntahan si Izzy sa kanyang kwarto. Ay, Tiasre. Izzy, pukaw niya rito. Bakit? Gulat niyang tanong at napabalikwas ng bangon. Bilis! Lumipat ka sa aking kwarto dahil paparating sila, Mommy. Ha? CJ. Tugon niya, pero bago pa man siya nakatayo ay maagap na siyang binuhat ni Marshall at halos itakbo sa kanyang kwarto. Pagkababa niya kay Izzy sa kama ay dali-dali naman siyang bumalik sa kwarto ni Izzy at kinuha ang lahat ng damit kasama ang kanyang mga personal na kagamitan. Sinigurado ni Marshall na walang natira kahit isa. Dahil ayaw niyang magduda ang mga magulang sa kanila. Dahil sa kilos niya na parang kingkoy at takbo klito at takbo doon ay napatawa si Izzy na hindi sinasadya. Bakit mo ako tinawanan? Tanong nito at hindi niya napansin na bra at panty na pala ni Izzy ang kanyang hinawakan. Napatawa lang para kakasing kingkoy, tugon niya na nakangiti pa rin. Ganoon. Anya at tumayo ito nang mapansin niyang bra at panty pala ang kanyang hawak at agad niya itong isinuot at ang panty ay ginawa niyang sombrero. Sabay kanta at sayaw. Ang modelong Cheering Beefy, Blackjack. Walang tigil sa kakatawa si Izzy habang pinanood niya si Marshall. Dara na! Dara na! Dara na! Biglang sigaw ni Marshall at nakataas ang isang kamay. Ang iniingat-ingatan ko. Ang ugat, lawit at muscle ko na tinatago-tago ko pa. Sa tuwing kami magkasama, paatuloy pa rin ito sa pagkanta. Tawa ng tawa si Izzy sa ginagawa ni Marshall dahil para itong baliw. Kahit papaano ay nakalimutan niya ang sakit na kanyang dinanas. Biglang tumunog ang doorbell at alam agad ni Marshall na ang mga magulang niya iyon. Kaya patakbo siyang nagtungo sa pinto at nakalimutang tanggalin ang bra at panty. Lumaki ang mga mata ng bagong dating nang makapasok ang mga ito. Agad kinapa ng kanyang mommy ang ulo at liig ng kanilang nag-iisang anak. Wala ka namang lagnat, anong nangyari sa'yo? Tanong ng kanyang mommy. I'm okay, mom. Ay, pagtatakang tanong niya. What kailangan? Look at yourself, sabad naman ng kanyang ama. Oh, sorry, mom, dad. Nakalimutan ko pala ito. Pinasaya ko lang kasi ang aking bebes. Nakangiting tugon ni Marshall sabay tanggal sa panty at bra. Si Izzy naasan, tanong ng ina. Nasa kwarto, sagot niya at sinamahan ang mga magulang sa kanyang kwarto. Izzy! Sambit ng kanilang mommy at nilapitan siya at niyakap. Tumugo naman ito at nagsimula na namang pumatag ang kanyang luha. Baka hindi siya para sa'yo, anak. Magpakatatag ka, Izzy, bata pa kayo and I'm sure na makagawa pa kayo ng marami, pampalakas 100 ihi na sabi ng ina ni Marshall. Salamat mom, luha ang tugon niya. Be strong, Daisy. Huwag kang magpapaapekto, okay, tura ng ama ni Marshall. Opo, tugon niya. Kahit papaano ay hindi masyadong naiisip ni Izzy ang pagkawala ng kanyang anak. Dahil lagi siyang pinapatawa ni Marshall at nandoon rin ang mga nito na lagi siyang kinakausap. After 1 week, bago umuwi ang mga magulang ni Marshall ay namasyal muna sila sa isang mall. Para mamili ng mga magong damit at iba pa.
Ayaw sana niya ngunit mapilit ang mga ito. Bebes, ituro mo na lahat ng gusto mo habang dito pa sina mommy at daddy. Pagbibiro ni Marshall at napatawa naman si Izzy at ang ina niya. Nagsilbing alalay ang mag-ama sa lakad nila dahil sila ang tagadala sa lahat nilang pinamili. Hindi sinasadyang pagkakataon at nakita ni Izzy si Devinis na may kasamang ibang lalaki. Galit agad ang naramdaman niya sapagkat ito ang dahilan kung bakit namatay ang kanyang anak. Nang maalala niya ang nagyari sa kanyang anak, ay hindi niya napigilan ang sarili. Patakbo niyang sinugod si Devinis at patalikod na hinila ang buhok. Nagulat naman si Marshall at ang mga magulang nito. Pagsisigaw ni Devinis sa pagkabigla at sakit, nang humarap ito ay agad pinagsasampal ni Izzy. Hayop ka! Demonyo kal pinatay mo ang anak ko, hayop ka! Walang tigil niyang pagsasampal sa mukha nito at kaliwat kanan niyang kamay ang dumapo sa pisngi ni Devinis. Patakbong lumapit si Marshall para sana awatin si Izzy, bagkus huli na. Sapagkat itinulak si Izzy sa bagong nobyo ni Devinis at bumagsak siya sa sahig. Gago ka! Galit na sinuntok ni Marshall ang lalaki at tumama ito sa mukha. Buti na lang ay naawat agad siya ng kanyang daddy. Dahil hindi pa humapa ang galit ni Izzy ay muli siyang tumayo at sinugod na naman si Devinis. Hindi ba matapang ka? Halika magtutuos tayo. Pahayag ni Izzy at hinila niya ang damit ni Devinis. Sigaw na naman ni Devinis. Izzy, tama na, malumanay na awat ng kanilang mommy at niyakap siya. Ay dedemanda kita, sigaw ni Devinis. Kriminal, tugon naman ni Izzy. Sino ba yan? Nagtatakang tanong ng ina ni Marshall. Siya ang babaeng naghahabol kay Marshall at siya ang pumatay sa aking anak. Luha ang sumbong ni Izzy. Tapos ngayon, ikaw pa ang may gana na magdemanda? Pasalamat ka pala dahil iyan lang ang natanggap mo mula kay Daisy. Kung tutuusin pwede ka naming ipakulong. Gigil sa galit ang ginang. Ano? Magdemanda ka? Gusto mo samahan pa kita? Matapang na harno ni Izzy. Hindi nakaimik si Devinis at nanatili lang itong nakatayo. Halika na bebes, inalalaya ni Marshall si Izzy at umalis na sila. Dahil sa natuklasan ng bagong nobyo ni Devinis, ay nagalit ito sa pagsisinungaling niya at iniwanan siyang walang pasabi. At naiwang nakatulala pa rin si Devinis. Uminom ka muna ng tubig, Izzy. Tura ng ina at inabutan siya ng tubig sabay haplos sa kanyang likod. Salamat, mapasensya na po kayo sa iskandalo kanina, hindi ko lang mapigilan ang aking sarili. Pahayag niya at maagap namang hinawakan ni Marshall ang kanyang palad. Ang importante ay nakalabas ang sama ng iyong 100 nihi, pagtatanggol ni Marshall. Huwag kang mag-alala, Daisy, naintindahan ka namin, anang ina nila. Hanggang sa makarating na sila sa kondo. Pumasok ka muna sa kwarto, Izzy. Magpahinga ka muna. Utos ng daddy ni Marshall dahil napansin nitong nanginginig pa siya. Okay, dad. Sinamahan naman siya ni Marshall sa kwarto. Okay ka lang ba? Tanong nito habang magkatabi ang dalawa na umupo sa kama. Hindi sumagot si Izzy at bigla itong yumakap sa kanya. Alam ni Marshall na umiiyak ito, kahit walang boses ang kanya iyak ay napansin pa rin niya ito. I'm sorry, Izzy. Kung hindi dahil sa akin ay hindi sana nawala ang baby mo, madamdamin niyang sabi, ngunit nanatiling tahimik pa rin si Izzy. Kinabukasan ay umuwi na ang mga magulang ni Marshall. Ang bilin nila kay Izzy na magpakatatag at huwag pabayaan ang sarili. Tumulong na rin ang magulang ni Marshall sa pag-aaral niya at pinangakuan na suportahan nila si Izzy sa kanyang pagkolehiyo. Subalit tumutol si Marshall sapagkat ang gusto niya ay siya na ang bahalang magpapaaral sa kanyang wife-to-be. Sapagkat sa panahong iyon ay may trabaho na siya bilang doktor. Walang nagawa ang kanyang mga magulang, ngunit ang sabi nila ay nandyan lang sila kung kailangan nila ng financial support. Maraming salamat sa inyo, Mom. Dad. Lalo na sa tiyo, Babes, mula sa puso niyang pagkasabi. Bumalik sa normal ang pagsasama ng dalawa at lumipat na si Izzy sa kabilang kwarto. Kahit papaano ay dahan-dahan na niyang natanggap ang pagkawala ng kanyang anak. Sa tulong na rin ni Marshall. Dahil araw-araw ay gumagawa ng paraan ang lalaki upang mailihis niya ang utak ni Izzy sa mga problema. Izzy, tawag niya rito at nasa pinto lang siya na bahagyang nakasilip. Po, tugon niya na nakahiga sa kanyang kama.
Gusto mong mamasyal tayo, yaya nito. Yes, said, hindi ka ba busy ngayon, balik tanong niya rito. Hindi. Free ako ngayon. Okay, sige, nakangiti nitong tugon. At dali-daling bumangon para magbihis. Pumasok rin si Marshall sa kanyang kwarto para makapagpalit ng damit. Nang lumabas sila sa kani-kanilang kwarto ay parehong lumaki ang kanilang mga mata. Dahil hindi sinasadya na magkapareho ang kanilang mga damit. Lacoste na kulay pula at iyon ang binili ng mommy ni Marshall sa last shopping nila. Parehong napangiti ang dalawa at nag-high five. Hanggang sa nakasakay na sila sa kotse. Saan mo gusto isi? Tanong nito. Saan ba ang masayang puntahan? Balik tanong niya. Alam ko na, he said. Pumasok ang dalawa sa isang malaking mall at nagtungo sa pambata. Marshall, pambata naman dito eh. Reklamo ni Izzy. Bakit? Matanda ka na ba? Hindi ba bata ka pa? Nakangiting pagbibiro ni Marshall at hinawakan ang kamay niya at pumasok sa pambatang laruan. Hindi na ako bata, tugon ni Izzy na nakataas ang kilay nito. Okay lang Ryan. Sabi mo masasayang lugar kaya dito mo lang iyon mahanap, Izzy, nakangiting tugon nito. Bumili ng tiket si Marshall para sa bumper car at sa iba pang ride. Tara, Izzy, yaya ni Marshall at sumakay sila. Kung pagmasdan ang dalawa ay tinalo pa ang may relasyon at bukod sa sobra nilang sweet ay pareho pa ang kanilang damit. Marshall, ayaw ko na hindi ako marunong mag-drive, reklamo niya. Kaya mo yan, huwag kang mag-alala, hindi ka maaksidente nito, saad naman niya rito. Huwag mo akong banggain, sigaw ni Izzy. Dahil lagi siyang sinusundan nito at sinasadyang binubundol sa likuran. Nandyan na ako oh. Nakangiting sigaw nito habang hinahabol si Izzy. Huwag, baliw ka talaga, nakangiting bulyaw niya kay Marshall. Sobrang nag-enjoy si Izzy sa kakaride niya ng bumper car. Pakiramdam niya ay burnalik siya sa pagiging bata. Nang matapos ang kanilang oras ay masayang naglalakad ang dalawa. Bumili pa ng cotton candy si Marshall at tig-iisa silang dalawa. Marami pa silang ginawa na talagang nag-enjoy silang pareho. Umuwi ang dalawa na punong-puno ng saya dahil puro magagandang alaala ang kanilang nilikha. Good night, Izzy, paalam niya at humalik sa noo nito. Good night too, Marshall, thank you so much. Graduation Eli. Sa waka ay graduate na si Marshall sa kolehiyo. At ganoon rin si Izzy ay maagaang nakapag-graduate ng high school. Dahil pinapa-advance siya ni Marshall ng classes at nag-aaral din ito ng summer class. Doble ang kanilang celebration kasama ang mga magulang ni Marshall. Walang mapagsidlan sa sobrang kaligayahan ni Izzy at Marshall at nagiging nanatili pa ring lihim ang tunay nilang relasyon. Tila walang plano ang lalaki na ipagtapat sa kanyang mga magulang kung ano talaga ang meron sa sila ni Izzy. Sa isang mamahaling restaurant sila nag-celebrate at banaag sa kanilang mukha ang kaligayahan na hindi mapapantayan kahit kanino man. Izzy, ngayong magkolehiyo ka na, anong gusto mong kunin na kurso? Tanong ng ina ni Marshall. Gusto ko sanang gayahin si Marshall. Kung may pagkakataon at pag-asa ay gusto kong magiging doktor na rin niya. Nahihiya siyang sabihin iyon dahil baka hindi siya mapagbigyan. Sapagkat malaking gastusin iyon, ngunit sinubukan. Parin niya dahil nagpakatotoo lang siya sa kanyang sagot. Umiti si Marshall sabay hawak sa kanyang paladi. Babes, masaya akong narinig ko yan. Huwag kang mag-alala magiging doktor ka rin na tulad ko, he answered. Well, maganda ang pinili mo, Izzy. Dahil hindi mo na kailangan na bumili ng mga libro. We will support you, G. Nakangiting saad ng ama ni Marshall. Yes, Izzy. Your dad is right. May pagkakataon at may pag-asa ka na matupad ang iyong pangarap. Nandito kami na susuportahan kayo, walang mapagsidlan sa kaligayahan na naramdaman ni Izzy. Napaiyak ito sa sobrang saya. Maraming salamat po talaga, Ma. Dad. Thank you so much rin sa TU Babies, sabay yakap niya kay Marshall. Ito pala ang regalo namin sa inyong dalawa, inabot ng kanilang ama ang 2 tiket na trip to Boracay. Wow! Thank you! Dad! Mom, tura ni Marshall sabay yakap sa mga magulang at ganoon rin ang ginawa ni Izzy. Kinabukasan ay umalis ang dalawa patungong Boracay at unuwi rin ang kanilang magulang sa Cordillera. Excited ang dalawa habang nasa biyahe sila na animoy totoong magnobyo.
Hanggang sa nakarating sila sa Boracay at sa hotel kung saan sila nakabook. Magkasama ang dalawa sa iisang kwarto, pero walang mali siya na iyon sa kanilang dalawa. Sapagkat sanay na ang dalawa. Masaya ka ba, Easy? He asked. Masayang-masaya ako sobra, nakangiting. Sagot ni Easy habang inaayos niya ang kanilang mga damit. Nang matapos ay niyaya siya ni Marshall upang mamasyal sa paligid. Black swimsuit ang suot niya at tinalian ang pang-ibaba ng kulay white na scarf. Halos buong maghapon ang dalawa sa labas, sobra silang nag-enjoy sa kanilang ginagawa. Bago sila umakyat ay kumain muna sila ng hapunan. Hanggang sa sumapit ang oras ng kanilang tulugan at dahil iisa lang ang kama nila, kaya nagpasya si Marshall na sa baba siya matulog. Ngunit naawa naman si Easy. Marshall, dito na lang tayong dalawa sa kama. Dahil malaki naman ito, anya. Okay lang ba sa'yo, Easy? 0-0 naman, tugon niya. Pareho ang dalawa na hindi makatulog. Sapagkat ito pa ang kauna-unhang pagkakataon na magkasama ang dalawa sa iisang kama. Hindi sinasadyang nagkasabay sila sa palingon at nagtama ang kanilang mga tingin. Biglang lumakas ang tibok ng puso ni Easy. Marahang iginalaw ni Marshall ang kanyang kamay at hinawakan ang pisngi niya. DST, paanas niyang sambit. Kinabahan niyang tugon. Pwede bang tutuhanin na lang natin ang ating pagpapanggap, wika niya rito. Hindi agad nakakibo si Easy dahil nabigla siya sa sinabi ni Marshall. Seryoso ako, Easy. Mahal na kita, pagtatapat ni Marshall at kinuha niya ang kamay nito at itinapat niya sa kanyang puso. Pakiramdaman mo ang tibok nito, ang bawat tibok na iyan ay para sa piyo, pahayag niya. Walang imik si Easy at pinakinggan lang niya ang bawat sasabihin ni Marshall at hindi niya namalayan na pumatak na pala ang kanyang mga luha. Please, huwag kang urniyak dahil nasasaktan ako sa tuwing nakikita kong mailuha sa iyong mga mata, anito. Marshall, natatakot ako na baka masasaktan na naman akong muli. Minsan na akong nadapa at nagkamali at ayaw ko nang maulit iyon. Tugon niya na patuloy pa rin ang pag-agos ng kanyang mga luha. Pangako. Hindi-hinding ka na madadapa pang muli dahil ingatan at lagi kitang hahawakan. Sasamahan kita at laging gagabayan para hindi ka na muling magkamali. Easy, haharap tayo sa iyong pamilya na kaya ka na nilang ipagmamalaki, mahabang litanya ni Marshall. Kilala na niya si Marshall na talagang pinaninindigan ito ang bawat binibitiwang mga salita at ramdam rin niya na mahal na niya ito. Pero pilit lang niya itong pinipigilan dahil ayaw na niyang muling magkamali at masaktan. Easy, mahal mo rin ba ako? Seryosong tanong ni Marshall sabay hawak niya sa baba nito. Napatitig ng husto si Easy sa kanya sabay alala niya sa lahat ng ginawang kabutihan ni Marshall at wala siyang nakitang mali. Lahat niyang naalala ay ang bawat masasayang araw nila. Easy, pukaw ni Marshall sa kanya. Kinuha ni Easy ang kamay niya at ito naman ang tinapat niya sa kanyang puso. Ano ang napapansin mo, Marshall? She asked. Napansin niyang bilis ng tibok nito. Hey, ano ang ibig sabihin niyan, Easy? Tugon niya. Mahal rin kita, pero natatakot ako na baka bigla kang magbago at mawala sa akin, wika nito. Umiti si Marshall sa sobrang saya sapagkat narinig niya ang sagot nito. Patutunayan ko sa iyo, Easy, na kahit kailan ay hindi ako magbabago sa iyo. Mamahalin kita habang buhay. Ikaw lang ang gusto kong makasama sa aking pagtanda, pahayag niya at agad niyakap. Salamat, Marshall, lagi ko iyang tatandaan, sabi niya at tumugon rin sa pagyakap. Mahal na mahal kita, Isil, sabi niya at hinawakan ang magkabilang pisngi nito at tinitigan ang mga mata. Mahal rin kita, Marshall, tugon niya. Dahan-dahang inangkin ni Marshall ang labi ni Easy at napapikit naman ang dalagita. Sa simula ay hindi siya tumugon ngunit kalaunan ay gumanti na rin ito. Nagpalit-palitan sila ng mga halik at ang bawat kilos ni Marshall ay puno ng pag-iingat. Hanggang sa kapwa na silang walang mga damit. Nakaramdam naman ng konting pagkahiya si Easy nang titigan nito ang kanyang katawan. Ramdam niya na medyo nahihiya si Easy kaya agad niyang hinila ang kumot sabay takip nito sa kanilang katawan. Muling humalik si Marshall sa kanyang labi hanggang sa naglakbay na ito. Mahinang ungol ni Easy. Nang magsimulang ang kinin ni Marshall ang kanyang maliit na dibdib at napakapit naman si Easy sa bisig niya. Alam niya na wala pang sapat na karanasan si Easy, kaya hindi niya pinatagal ang pagromansa rito.
Maingat niyang ibinuka ang mga hita niya, sabay tingin sa mukha nito. Napansin niya na kinabahan ito. Kung hindi ka pa handa Easy, sabihin mo lang at hindi kita pipilitin, kalmado niyang saad. Handa na ako babes, ngumiti siya ng marahan at bumalik sa labi nito. Mag-iingat ako, he said. Dahan-dahan niyang ipinasok ang kanyang pikoy sa pikay ni Easy. Daing niya sa unang pasok. Dahil naramdam niya ang konting kirot sapagkat medyo may kahabaan pala ang pikoy ni Marshall. Ang akala ni Easy ay kasing laki lang ito sa unang nakaangkin sa kanya. Nagpatuloy ang dalawa at sumabay na rin si Easy sa mga imdayog ng katawan ni Marshall. Nasiyahan siya dahil ramdam niya na hindi lang napipilitan si Easy. "I love you, Easy," sabi niya habang hinihingal. "I love you too, Marshall," tugon niya habang nakayakap ito. "Oh, shit! Malapit na ako," saad ni Marshall. Paulit-ulit na ungol ni Easy dahil binilisan ni Marshall ang kanyang pagsasayaw sa ibabaw ng katawan ni Easy. "Oh! Huling ungol nilang dalawa. Kahit tapos na si Marshall ay nanatili pa rin ito sa ibabaw ni Easy. Hindi dahil gusto pa siya, kundi para sanayin si Easy na hindi mahihiya sa kanya. "I love you babes." Nakangiting sabi ni Marshall sabay halik niya sa ilong ni Easy. "I love you too babes," seryosong sagot niya. "Bakit para kang napipilitan?" tanong ni Marshall. "Hindi naman. Kung hindi, ulitin mo. Yung nakasmile ka." Utos ni Marshall na may paglalambing sa boses. "I love you too, babe." Pag-uulit naman ni Easy na may kasamang ngiti. "Salamat," tura ni Marshall at pinuno ng halik ang kanyang ilong. "Salamat din Marshall." Tugon niya sabay yakap rito. Hanggang pareho na silang nakatulog at kinabukasan ay nagising si Marshall at napangiti siyang pinagmasdan ang katabi na sobrang himbing ang tulog. Hindi niya ito ginising hinayan niyang makapagpahinga ito dahil alam niyang napagod ito kagabi. Nag-order ng breakfast si Marshall at pinapasamahan niya ng 12 color white na rosas. Offering as a symbol of love and purity niya kay Easy. Nang maihatid ang kanyang order ay dali-dali niyang kinuha ang isang white gold na singsing. Matagal na niya itong binili pero itinago lang niya at ang pangako sa sarili. Ibibigay niya iyon sa babaeng kanyang pakakasalan. Ipinatong niya sa kanin ni Easy ang singsing at muling tinakpan. Isang halik sa labi ang pumukaw kay Easy. "Good morning, babes," bati ni Marshall. "Orn good morning to babes," anya sa mahinang boses. "Breakfast time on," he said. Bumangon si Easy na tanging kumot lang ang nakatakip sa kanyang katawan. "Malingo muna ako, bebes," wika niya. "Okay." Pumasok siya sa banyo at si Marshall naman ang naghanda sa kanyang damit. Sobrang saya niya dahil ngayon ay ganap ng magkarelasyon ang dalawa. Isa lang ang pangako niya. Gagawin niya ang lahat para magiging perpekto ang kanilang pagsasama at hindi niya papayagan na basta-basta na lang itong mawasak. Nang matapos si Easy ay dali-daling inabot nito ang kanyang damit. "Salamat Nakangiting sabi niya. Umupo si Easy sa lamesa at magkaharap ang dalawa, bawat mukha nila ay banaag ang saya. Binuksan ni Easy ang kanyang kanin. Wow, gulat niyang reaksyon at sabay tingin sa kaharap. "Ano ito, babes?" tanong niya rito. "Engagement ring, babes. Will you marry me after 3 years? Masuyong tanong ni Marshall sabay suot niya sa white gold ring. Gusto na namang pumatag ang mga luha ni Easy sa sobrang saya. Pero pilit niyang pinigilan dahil ayaw ni Marshall na nakikita siyang umiiyak. "Opo." Matipid niyang tugon. Pagkatapos maisuot ni Marshall ang singsing ay agad siyang niyakap ni Easy. Maraming salamat, babes," sabi niya. "Samalat rin Easy dahil kinumpleto mo ang buhay." Nang matapos na silang kumain ay muling namasyal ang dalawa. Pakiramdam nila ay nasa paraiso sila dahil walang problemang naramdaman, hindi magulo ang kanilang buhay at puro masaya ang kanilang nalikha sa bawat oras at araw. "Nag-enjoy ka ba?" Masayang tanong ni Marshall. "0-0, sobrang-sobra akong nag-enjoy, babes." "Ikaw ba?" Balik tanong niya rito. "Siyempre. Dahil totoo na ang relasyon natin," turan niya. Hanggang sa makabalik ang dalawa sa Maynila at gabi na sila dumating sa kondo.
Agad sinabi ni Marshall na magsasama na sila sa iisang kwarto at hindi naman umayaw si Izzy. Alam mo, Babes, ang saya-saya ko. Seryosong sabi ni Marshall habang yakap niya ito. Ako rin, Babes. Sana hanggang sa pagtanda natin ay ganito pa rin tayo, wika ni Izzy. Mangyayari yan, Babes, kapag pareho tayong tapat sa isa't isa. Pangako, Babes. Magiging tapat ako sa'yo. Ikaw ang huling lalaki na aking mamahalin at paglilingkuran. Madamdaming pahayag ni Izzy. Sumapit ang pasukan ni Izzy sa unang taon ng kolehiyo. Excited siya habang hinahatid ni Marshall sa University of the Philippines, Diliman. Pagbutihan mo ang pag-aaral mo ha. Bili ni Marshall at bahagyang hinaplos ang kanyang pisngi. 0-0, babes. Para sa Rio at sa aking mga magulan ay kakayanin ko ang lahat. Nakangiti niyang tugon. Iyan ang tama, babe. Lahat ng mga bagay na gusto natin ay naabot natin kapag may mga taong nagpapalakas sa atin. Pahayag ni Marshall sabay halik sa kamay nito. Opo. At sigurado akong maabot ko ito dahil nandito ka sa tabi ko na laging nagpapalakas sa akin. Pagsikapan kong makapagtapos ng maaga upang hindi masayang ang suporta mo sa akin. Thank you so much, pahayag niya. Sinamahan siya ni Marshall sa 100 ng unibersidad at tinulungan sa paghahanap ng kanyang mga schedule. Nang matapos ay iniwan na niya ito dahil may mga aasikasuhin pa siya para sa pag-take niya ng board exam. Kinahapunan ay sinundo niya si Izzy sa unibersidad at sa labas siya naghintay. Sa may di kalayuan ay natanaw ni Izzy ang kotse na nakaparada at agad itong napangiti. Halos takbuhin na niya ang kinaroroonan ng sasakyan. Hi, baby. Masayang bati ni Izzy nang makasapasok na siya sa 100 ni. I miss you, baby, wika ni Marshall. Isa miss you too, tugon niya at yumakap. How was your first day, he asked. Lesa medyo bitin, baby. Nakangiting pagyayabang ni Izzy. Wow ha. Bakit naman, babe, tanong niya. Nag-enjoy kasi ako, tugon nito. Napansin ni Marshall na talagang pursigido si Izzy sa kanyang pag-aaral at natuwa. Siya doon. Pagkatapos nilang maghapunan ay napansin ni Izzy ang malalaking libro sa ibabaw ng kanilang kama. Babe, ano po ito? Tanong niya matapos makaupo sa kama. Mag-review ako, babe, para sa physician licensure exam. Nakangiti niyang tugon. Okay. Gusto mo doon muna ako sa labas? Ha? Bakit ka naman lalabas, babe? Malungkot niyang tanong. Para hindi ka ma-disturb, tugon nito. Huwag, hindi ka naman nakaistorbo. Halika nga dito, wika ni Marshall at pinahiga si Izzy sa kanyang mga hita. Love you, babe. Sabi ni Izzy sabay yakap niya sa baywang ng nobyo habang nanatili siyang nakahiga sa hita. Love you too, tugon niya at humalik sa buhok nito. 1 linggo ang page review ni Marshall bago ang araw ng kanyang exam, ibebe. Good luck sa exam, God bless you, sabi niya bago ito bumaba sa kotse. Kiss muna para pampaswerte, nakangiting sabi niya. Humalik naman si Izzy ng 3 beses. Ayan hal maraming pampaswerte, yan. Nakangiti niyang sabi ng punuin niya ng halik ang mukha nito. Thank you, anang nobyo at bumaba na si Izzy. Sa 100 ng classroom ay walang tigil na nagdarasal. Si Izzy, para sa exam ng kanyang nobyo. Pinapanalangin nitong papasa sana ito. Please Lord, guide him. Basbasan mo po ang kanyang memorya para masagot niya ang lahat. Piping dasal niya. Samantala magsisimula na ang exam ni Marshall at walang kaba siyang umupo. Para sa piyo ito, Izzy. Para sa pangarap natin. Piping usal ni Marshall. Natapos siyang walang kahirap at laki ang naitulong ni Izzy para sa kanya dahil ito ang kanyang inspirasyon. Kinahapunan ay naghintay na naman siya sa labas ng university. Tulad na nakagawian masayang tumakbo si Izzy para mayakap ang nobyo. Hello, babe, bati ni Izzy sabay yakap. I miss you, tugon ni Marshall. Ito ang mga salita ang laging sinasabi niya kapag sinusundo niya ito. How was your exam? Tanong ni Izzy. Lesson bitin, babe. Nakangiting pagyayabang ni Marshall. Wow ha. Bakit naman, babes? Nag-enjoy kasi ako sobra, babes, he answered and smiled. At sandali.
Linya ko ito ani Isi, dahil naalala niya ang sagot at tanong noon ni Marshall. Ginaya ko lang, tawang-tawa si Marshall sa ekspresyon ng mukha ng nobya. Araw ng Sabado. Parehong nanonood ng balita ang dalawa sa sala. Habang nakaupo si Marshall at si Isi naman ay nakahiga sa kanyang hita. Good news, congratulations! Para sa mga doctors na pumasa sa physician licensure exam, pahayag ng reporter. Biglang napaupo ng maayos si Marshall nang marinig niya ang tungkol sa sinabi ng reporter. Yakap niya si Isi habang hinihintay nilang itutuloy ng reporter ang kanyang ibinalita. Please, Lord. Sana pumasa si Marshall. Piping dasal niya. Top 1, Gomez Marshall. Unang sambit sa kanyang pangalan. S.Y. Jesse. Babe, number 1 ako, masayang sabi ni Marshall. Congrats, babe. Salamat, Lord, she said. Napatayo ang dalawa at nagtatalon sa sobrang saya. Hindi maiwasan na hindi mapaiyak si Isi dahil tuwang-tuwa sapagkat dininig ang kanyang panalangin. Jesse. Thank you so much. Thank you, bebe, ikaw talaga ang angel ng buhay ko. Saad niya sabay halik sa kinakasama at niyakap niya ito ng sobrang higpit. Nasa kalagitnaan sila ng yakapan nang biglang nagring ang phone ni Marshall at alam agad niya na ang magulang niya ang tumawag. Hello, Marshall. Masayang boses ng kanyang mommy. Yes, Mom, sagot niya sa kabilang linya. Napanood mo ba ang news? Tanong nito, hindi. Bakit? Pagbibiro niya sa ina. Son, top 1 ka sa passer, anang ina. Talaga, Mom, tugon niya na kunwaring hindi niya alam. Congrats, son. Thank you so much, Mom. I love you, saad niya sa ina. Kailan kayo uwi dito? Sa sem break pa, Mom. Kayo na lang muna ni Dad ang magpunta dito. Para makapag-celebrate naman tayo. Pahayag niya rito. Okay, son, sagot ng kanyang mommy. Hanggang sa matapos ang kanilang pag-uusap at muling yakap si Isi. Congrats, baby. Ang saya-saya ko talaga para sa'yo, T. Gomez, bati niya ulit at pinuno ng halik ang pisngi. Salamat, baby. Ang lahat ng ito ay para sa tiyo. Ikaw ang nagpapa-inspired sa akin. 4 years from now ako naman ang maipagmamalaki mo. Not only mi babe, pati ang iyong pamilya, Anya. Hindi na kumibo si Isi at yumakap na lang ito sa kanya. After 3 days ay darating ang mga magulang ni Marshall. Kaya nag-ayos ang dalawa sa kanilang unit at nag-order na lang sila ng mga pagkain sa restaurant. Hanggang sa dumating ang araw na kanilang hinihintay at handa na ang lahat. Nang tumunog ang doorbell ay agad binuksan ni Isi, dahil alam na niya kung sino ang dumating. Good evening, Mom, Dad. Bati ni Isi sabay halik sa mga ito. Kumusta, Isi? Tanong ng kanilang daddy. Mabuti naman po kami dito, Dad. Nakangiti niyang tugon. Hanggang sa makapasok na ang kanilang mga magulang. Surprise, sigaw ni Marshall at binuksan ang ilaw. Congrats, anak. Bati ng kanyang mga magulang at sabay yakap. Thanks, Dad, Mom, tugon niya. Ito, regalo namin ng daddy mo. Wika ng kanyang ina at sabay abot ng isang kahon na maliit. Wow! Masayang tinanggap ni Marshall ang regalo at agad niyang binuksan. Oh, SY, God! Dad, Mom, I love it, thank you so much. Muling napayakap si Marshall sa kanyang mga magulang. Dahil sa regalo nitong susi ng Nissan 2017 modeli. Yung isa ipagamit mo na lang kay Daisy. Sabi ng kanyang ama. Naku! Hindi po ako marunong mag-drive, Dad. Isa pa hindi pa ako pwede. Saad ni Isi. Hindi bali, bebe. Tuturuan kita, tura ni Marshall sabay yakap niya sa baywang nito. That's good, saad ng kanilang ama. Kahit silang apat lang ay masaya nilang pinagsaluhan ang mga pagkain sa hapag-kainan. Dahil sa pagkapasa ni Marshall sa pagiging ganap na doktor ay mas lalong minahal nila si Isi. Sapagkat isa ito sa nagiging inspirasyon ng kanilang anak. 1 taon ang nakalipas ay nakapagtrabaho si Marshall sa isang malaking hospital. At si Isi naman ay nasa second year college na ito. 2 taon na lang ay magtatapos na rin siya, now she's running 17 years old. Kahit busy si Marshall sa trabaho ay nagawa pa rin niyang bigyan ng oras si Isi para sunduin sa unibersidad at ihatid sa bahay.
Tulad ng pangako ni Izzy na hinding-hindi na siya lilingon pa sa ibang lalaki kundi si Marshall lang. Tinupad niya iyon at ganoon rin si Marshall at pareho ang dalawa na excited sa kanilang nalalapit na kasal. Babe, paglalambing ni Marshall at kasalukuyan ang dalawa na nakahiga sa kama na magkayakap. Yes, babe, tugon niya. Gusto ko na sana na magkabibi tayo. Kung okay lang sa'yo, pero kung hindi ka pa handa ay okay lang din makapaghintay pa naman ako. Mahabang litanya nito. Okay lang naman sa akin babe, simpleng tugon ni Izzy. Para sa kanya ay wala naman siyang dapat ipag-alala dahil napatunayan na niya rito kung gaano siya kamahal ni Marshall at kung paano siya pinapahalagahan. Thank you, baby. Nakangiting tugon ni Marshall, sabay haplos niya sa pisngi nito. Welcome, babe, paanas niyang tugon. Dahan-dahang pumatong si Marshall sa ibabaw nito at masuyo niya itong hinalikan sa labi. Mahal na mahal kita Izzy, bulong niya rito. Mahal na mahal rin kita babe, tugon niya. Naisa katuparan ang kagustuhan ng dalawa na gumawa ng anak. Pareho silang napagod kaya agad nang nakatulog. Bawat pagtatalik nilang dalawa ay kapwa silang masaya dahil sa tunay na pagmamahalan ang umiiral. Good morning, babes. Malambing na bati ni Izzy. Good morning to babe, tugon nito sabay yakap niya kay Izzy. Anong oras na ba? Tanong ni Marshall. Mag-alas 7 na, babe. Mamaya ka na bumangon, ako na ang maghanda ng almusal natin. Masayang sabi ni Marshall. Tutulungan na kita babe, anya rito. Ako na babe. Seryoso niyang turan at kinumutan si Izzy. Sigurado ka babe? Panigurado niya sa lalaki. Yes, babes. Nakangiting tugon nito. Naiwan si Izzy sa kama at muling natulog. Pagkalipas ng 1 oras ay pumasok si Marshall na bitbit ang kanilang almusal. Gising na Sleeping Beauty. Our breakfast is ready, sabi ni Marshall. Thank you, baby. Malambing na tugon niya. Night shift ang schedule ni Marshall, kaya hanggang hatid lang siya kay Izzy. Pagkatapos ay ornuwi agad para muling matulog. Kinahapunan, bago siya mag-duty ay sinusundo muna niya ang kinakasama bago magtuloy sa trabaho. Pag-uwi naman ni Marshall sa umaga ay nakahanda na ang almusal sa kanilang lamesa at nakahanda na rin ang kanyang damit pambahay. Kahit pagod ang doktor ay nagagawa pa rin niyang ihatid sa unibersidad ang kinakasama dahil ganoon niya ito kamahal. After 3 months. Bakit bebe? Pagtatakang tanong ni Marshall dahil panay ang titig ni Izzy sa kanyang mukha. Wala lang, babe. Gustong-gusto ko lang pagmasdan ang iyong mukha lalo na ang mata mo. Biglang nakaramdam ng tuwa si Marshall at nangingislap ang mga mata sa sayang nararamdaman. Bebe! Bulalas na sambit ni Marshall at sabay hawak sa kanyang dalawang balikat. Bakit bebe? Pagtatakang tanong ni Izzy. I'm sure. Buntis ka na, babe. Nakangiting sabi nito. Talaga, babe? Masigla namang saad ni Izzy. 0-0, babe. Anang lalaki sabay yakap niya ng mahigpit. Sana nga, she said. Bukas ay maaga tayong aalis para i-check natin. To make sure na okay ang pagbubuntis mo. Pahayag ni Marshall sa kanya. Sige, babe, pagsang-ayon niya. Kinabukasan bago nagpunta sa unibersidad si Izzy ay sumama muna siya kay Marshall sa hospital. Pagdating nila ay agad dinawagan ni Marshall ang kaibigan niyang doktor at tulad rin niya. 1 month and 3 weeks na ang tiyan ni Izzy at maayos naman ang kanyang kalagayan. Sobra-sobrang saya ang naramdaman ni Marshall, saya na walang mapagsidlan. Agad niya itong ibinalita sa kanyang mga magulang at natuwa naman ang mga ito sa kanilang nalaman. Anak, sabihin mo kay Izzy na mag-iingat palagi. Bili ng kanyang ina at nasa kabilang linya ito. Opo. Sasabihin ko. But don't worry, Mom, ako mismo ang mag-alaga sa mag-ina ko. Tugon niya rito upang hindi mag-alala. Nang matapos ang kanilang pag-uusap ay agad niyang sinabi kay Izzy ang tungkol sa bili ng ina. Opo, babe, mag-iingat ako palagi, turan niya. Good. That's the way, baby. Masaya niyang sabi. Mabilis ang paglipas nga mga araw at ngayon ay 4 na buwan na ang tiyan ni Izzy. Ito ang kauna-unahan na i-ultrasound si Izzy. Babe, mag-iingat ka dyan. Pasigaw na sabi ni Marshall kay Izzy.
Sapagkat nasa 100 ito ng banyo at kasalukuyan pang naliligo. 0 po, tugon nito. Nang makalabas siya mula sa banyo ay agad inabot ni Marshall ang kanyang bihisan. Hito, vitamins mo. Inabot rin ito ni Marshall na may kasamang isang basong tubig. Salamat, babe. I love you. Nakangiting wika ni Izzy at humalik sa labi. Love you too, babe. Ang ganda talaga ng asawa ko. Tugon ni Marshall sabay ganti niya ng halik. Nang makarating na sila sa hospital ay agad silang nagtuloy sa klinik, kung saan naroroon ang ultrasound machine. Sa pagkakataong iyon ay silang dalawa lang nasa 100 ng klinik. Oh, SY, God, bulalas ni Marshall. Bakit, babe, tanong niya rito. Tingnan mo ito, babe. At saka ito pa, itinuro ni Marshall ang 2 fetus na gumagalaw at nakangiti ito. Ibig bang sabihin yan ay twin ang magiging anak natin? Yes, baby. Kambal ang magiging anak natin. Masayang tugon nito. Wow! Really, baby? Oh, SY, God. Hindi ako makapaniwala. God is good. Nawala man ang unang baby natin pero hito, babies. Pinalitan ni God. Marshall said. 0-0 nga, babe. Thanks to God, she answered. Nang matapos na sila ay namasyal muna sila sa mall, sapagkat may oras pa naman si Izzy. Nag-ikot-ikot sila sa area na mayroong pang-infant at naghahanap ng magiging garnet sa kanilang coming na mga anak. Babes, ang aga pa naman para bibili ka sa mga ito. Reklamo ni Izzy dahil bumibili na si Marshall ng 2 crib. Excited lang ako, babes. Masaya niyang tugon. Kulay puti ang kanyang pinili dahil hindi pa nila alam kung babae o lalaki ba ang magiging anak nila. Hinayaan na lamang ni Izzy ang lalaki at sinusuportahan sa kanyang kaligayahan. Babe, may gusto ka bang kainin? Marshall asked. Or parang gusto kong kumain ng ice cream, babe. Okay, bibili tayo. He said at agad itong naghanap ng mabibilhan ng ice cream. Thank you so much, babe, sabi niya at yumakap sa braso nito. Hanggang sa hinatid na siya ni Marshall sa universidad. Baby, always